The Mysterious Intern. Kabanata 84. Siya na. Kapwa sina Matandang Chin at Ginoong Ramontang ay bahagyang nagulat sa kanilang mga mukha. Hindi nila masyadong pinag-isipan ang sinabi ni Brian Ye. Una, makatwiran ang sinabi ni Brian, at pangalawa, naniniwala silang pareho sa pagkatao ni Brian. Lalo na si Matandang Chin ay walang pagdududa sa mga salita ni Brian. Ang mga sitwasyon tulad ni Brian ay karaniwan sa kasaysayan. Sa proseso ng pag-aaral ng medisina ng mga Tsino, pinag-aralan niya ang maraming paaralan ng medisina ng mga Tsino, ang ilan sa mga ito ay mas mahusay. Ang dating maluwalhating mga pamilya at paaralan ng tradisyonal na medisina ng mga Tsino ay may parehong sitwasyon tulad ni Brian. Ang mga ninuno ay nasa digmaan o sa proseso ng paglipat ng mga nakaraang dinastiya, ang mga Claus Iko ay nawala at iba pa, at unti-unti silang humina. Hanggang ngayon, may ilang mga pamilya at sekta na nagmamana ng mga tahanan, at mayroon pa ring kalahating kopya ng mga sinaunang aklat ng medisina ng mga Tsino, at marami ang hindi man lang makahanap ng bakas. Umaasa pa rin ako na magiging perpekto si Matandang Chin. Si Brian Ye ay muling naging tame time at tunay. Well, Dr. Brian, bagaman hindi pa tayo nagkita, ngunit mayroon akong tiyak na pag-unawa sa iyo sa panahong ito. Sa totoo lang, isa kang mahusay na batang talento na interesado sa pag-aaral ng medisina ng mga Tsino. Ito ay isang magandang bagay. Masaya ako. Ito ay isang bagay lamang ng pag-aaral. Ilang panahon na ang nakalipas, si Brian Ye ay nasa limelight, at si Artemis Chin ay nag-iisip tungkol dito. Natural na malinaw sa kanya ang sitwasyon ni Brian. Sa totoo lang, hindi niya inaasahan na mailigtas ang buhay ni Elder Tang sa pamamagitan ng isang kahangahangang pamamaraan ng karayom. Si Brian, na nakabalik at nalutas ang isang problema na walang isa man sa kanilang mga matatanda ang maaaring malutas, ay hindi lamang talagang isang Western medicine, ngunit isa ring napakabata at promising na Western medicine. Orihinal niyang naisip na ang panukala ni Brian na matuto ng medisina ng mga Tsino mula sa kanya ay maaaring isang kapritsyo lamang, at hindi ito dapat tama. Dahil sa kanyang pananaw, si Brian ay napakabata pa ngayon at nakamit ang gayong mataas na tagumpay at reputasyon sa Western medicine. Hanggat patuloy na nag-aaral si Brian ng neurosurgery sa Western medicine, ang pagiging isang nangungunang dalubhasa sa hinaharap ay karaniwang isang bagay ng utos. Si Brian ay talagang walang dahilan upang bitawan ang mga vested na tagumpay at prestihiyo upang matuto ng medisina ng mga Tsino kasama ang kanyang matanda. Kaya ilang araw na ang nakalipas, isinantibi niya ang bagay na ito. Hindi niya inaasahan na talagang narito si Brian, at talagang handa siyang bitawan ang mga tagumpay at reputasyon na nakamit na niya at pumunta upang matuto ng medisina ng mga Tsino mula sa kanya. Ito ay nagpasaya sa kanya, ngunit medyo napahiya rin. Masaya ako na hindi ko na kailangang sabihin pa. Si Brian, na nakakuha ng dobleng D. degree mula sa Oxford University sa murang edad, ay maaaring makamit ang gayong mataas na antas ng tagumpay sa Western medicine, at ang kanyang talento at pagkaunawa sa pag-aaral ay tiyak na hindi na kailangang sabihin pa. Pinagbuti niya ang kanyang mga kasanayan sa medikal at nagpunta sa kontinente ng Afrika upang magtrabaho ng husto sa loob ng ilang taon. Ang ganitong uri ng masipag na karakter ay walang duda. Ang gayong talentado at maalam na tao, na nakakatiis ng mga paghihirap, ay handang matuto ng medisina ng mga Tsino, walang alinlangan na ang pagpapala ng kanyang mga Tsin at Han na tao, at ang pagpapala ng medisina ng mga Tsino. Ito ay nagpapahiya lamang sa kanya na hindi niya iniisip na kwalipikado siyang maging guro ni Brian. Ang mga tagumpay ni Brian sa Western medicine at ang kanyang prestihiyo ay mga bagay na walang kabuluhan. Dahil gusto ni Brian na mag-aral ng medisina ng mga Tsino, ang ginawa niya dati at ang mga tagumpay na nakamit niya ay walang kinalaman sa kanya. Ang pinakamahalagang bagay ay natila ang lakas ni Brian sa medisina ng mga Tsino ay umabot din sa isang napakahusay na antas. Gaano man kababa ang loob ni Brian, hindi may kakaila na hindi malutas ni Brian ang mga problemang hindi niya malutas sa loob ng maraming taon. Pagkatapos niyang pumunta upang makita si Elder Tang kahapon at malaman ang tungkol sa pisikal na kondisyon ni Elder Tang, lalo pa siyang nagulat sa mga kasanayan sa medikal ni Brian, at lalo pang napahiya tungkol sa pag-aaral ni Brian. Matandang Chin, gusto ko talagang maging isang guro ng tame time at gustong matuto ng medisina ng mga Tsino ng mahusay. Kung mayroon kang anumang mga kinakailangan, maaari mong sabihin na susubukan ko ang aking makakaya upang makamit ito. Kumunat ang puso ni Brian, at lumitaw ang isang pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi, Dr. Brian, nagkamali ka.
Nakita ni Chin na tila may hindi pagkakaunawaan si Brian, kaya hiniling niyang magpaliwanag. Matandang Chin, maaari mo na lang akong tawaging Brian. Pinutol ni Brian si Matandang Chin. Okay, aalagaan ko ito. Brian, nagkamali ka. Naramdaman din ni Matandang Chin na ang pagkuha ng isang bibig ng Dr. Brian ay tila gumagawa ng pagkakaiba, at sa kanyang kapasidad, kakaiba na tawagan si Dr. Brian, kaya tumugon siya sa mga salita ni Brian at binago ang kanyang mga salita ng direkta. Hindi ko ibig sabihin na ayaw kitang turuan ng medisina ng mga Chino. Natatakot lang ako na limitado ang aking kakayahan at kaalaman at hindi ako kwalipikadong maging iyong guro. Hindi kita matuturuan ng mahusay, na nag-aaksaya ng iyong talento at pag-unawa. Matandang Chin, masyado kang nag-aalala. Kung ito man ay birtod o mga kasanayan sa medikal, ikaw ay isang taong labis kong hinahangaan. Si Brian ay labis nang nasisiyahan na matuto mula sa iyo. Hindi inaasahan ni Brian na ito talaga ang ibig sabihin ni Chin. Sa pagtingin sa kanya ng napakataas, hindi ko maiwasang maging medyo naantig at tunay. Matandang Chin, huwag kang magpakumbaba. May ilang tao sa China na mas mataas kaysa sa iyo. Sinabi rin ni Ramontang kay Brian sa tabi niya. Ito. Gawin natin, Brian, ako, si Artemis Chin, ay talagang hindi maaaring maging iyong guro. Tatanggapin ko ang aking apprentice sa aking ngalan ngayon at tatanggapin kita bilang aking nakababatang kapatid. Nagtataka ako kung gusto mo. Nakita ang same time na ekspresyon ni Brian at si Ramontang na nasa tabi niya ay nanghihikayat din sa kanya, nag-alinlangan si Artemis Chin at nagnitnit ang kanyang mga ngipin. Ito. Ginoong Chin, masyado mo akong pinapahalagahan, Brian Ye. Isang pagpapala na maging iyong alagad. Hindi inaasahan ni na Brian at Ramontang na si Matandang Chin ay magkakaroon ng gayong ideya. Pareho silang hindi nakatulong ngunit nagyelo sa parehong oras. Sa huli, si Brian ang unang nakabalik sa kanyang katinoan, medyo nag-aalala. Ganoon nga, Brian, sabihin mo lang kung gusto mo o hindi. Si Artemis Chin ay tumingin ng matatag at tunay. Sa mga kasanayan sa medikal ni Brian, hindi siya kailanman papayag sa kahilingan ni Brian, at direktang magiging kanyang master. Mula sa kanyang pananaw, kahit na tumatanggap siya ng mga apprentice sa ngalan ng guro, kinita niya ito. Bukod sa iba pang mga bagay, kahit na walang alam si Brian, sapat na ang kasalukuyang pamamaraan ng karayom ni Brian upang gawin siyang sikat sa mundo. Paano siya magiging kwalipikadong maging kanyang master ng direkta? Ito. Matandang Chin, mas mabuti pang maging magalang ako. Nakita ni Matandang Chin ang kanyang puso, nagnitnit ang mga ngipin ni Brian. Sa anumang kaso, maaari siyang matuto ng mga kasanayan sa medikal mula kay Matandang Chin. Hindi mahalaga kung siya ang apprentice o ang apprentice, hanggat itinuturing niya si Ginoong Chin bilang kanyang guro sa kanyang puso. Okay, ganoon nga. Ang aming sekta ay walang masyadong mga patakaran. Nagpunta kami upang sumamba sa patriarka at sa master, at naglagay ng isang stick ng insenso sa kanila. Kahit na pumasok kami sa paaralan, maaari rin naming tamaan ang ibang araw. Kahapon, paano ang paggawa ng seremonya ng pag-aaral ngayon? Nakita ang kasunduan ni Brian, nagpakita ng masayang ekspresyon si Artemis Chin sa kanyang mukha. Oo, salamat Matandang Chin. Natural na hindi maaaring humingi si Brian ng panukala ni Chin. Para sa kanya, mas maaga siyang maging isang guro, mas mabuti. Matapos maayos ang usapin, agad na nagsimula si Ginoong Chin na pag-usapan ito. Hindi nagtagal ay hiniling ni Ginoong Chin sa kanyang pamilya na ihanda ang insenso at mga sakripisyo, at dinala si Brian sa isang banal na kaso sa likod ng bulwagan. Ilang larawan ang nakasabit sa banal na kaso. Bilang karagdagan sa larawan ni Sun Simiao, ang nagtatag ng Medicine King, mayroon ding ilang mga larawan na hindi nakilala ni Brian. Ang pinakahuling larawan sa gitna ay ng isang lalaking nakasuot ng mahabang coat, ahit na maikling buhok, at matalas na mga mata. Ito ang ninuno ng aming linya, at ang aming linya ay ipinasa ni Sun Simiao para sa ninuno. Ito ang aming master. Ang pangalan ng master ay Zhang Boan, pagkatapos ng sikat na doktor na si Zhang Lu sa huling dinastiyang Qing, bagaman ang kanyang reputasyon ay hindi halata, ngunit napakahusay na mga kasanayan sa medikal at marangal na karakter. Noong digmaang anti-Hapon, ang master ay tumatakbo sa harapan ng larangan ng digmaan at nagligtas ng hindi mabilang na mga makabayang sundalo at general. Bagaman nakatagpo siya ng ilang mga pagbabago sa kanyang mga huling taon, kahit na sa pinakamahirap na panahon, nagpumilit pa rin siya sa pagpapagaling ng mga sakit at pagliligtas ng mga buhay, na nagligtas ng hindi mabilang na mga tao.
Ikinwento ni Ginoong Chin kay Brian ang background ng sekta, ang mga ninuno at ang kanyang mga master, at pagkatapos ay ang mga gawa ng kanyang master sa pagliligtas ng mga tao noong digmaan ng paglaban. Nakikinig ng mabuti si Brian sa pagpapakilala ni Artemis Chin. Matapos makinig sa pagpapakilala ni Artemis Chin, hindi niya maiwasang makaramdam ng paggalang matapos niyang maunawaan ang master na si Zhang Bo na hindi pa niya nakikilala. Para lamang sa pagliligtas ng mga tao sa mga larangan ng digmaan, ang master na ito ay karapat-dapat handgun. Siya na personal na nakaranas sa mga larangan ng digmaan ay lubos na nakakaalam sa mga panganib ng mga larangan ng digmaan at ang mahirap na mga kondisyon ng mga larangan ng digmaan. Noong mga taon ng digmaan ng paglaban, ang larangan ng digmaan ng China ay tiyak na hindi magiging mas mahusay kaysa sa kasalukuyang sitwasyon sa Aprika. Ang lalo pang nagpahanga sa kanya ay ang master na ito ay nakapagpanatili ng gayong maasahin sa mabuti na pag-uugali at espiritu sa mga madilim na taon na iyon, at nakapagpumilit siya sa paggamot ng mga sakit at pagliligtas ng mga tao. Bagaman hindi pa niya naranasan ang panahong iyon ng kadiliman, ilang panahon na ang nakalipas, upang makayanan ang pagbisita ng mga eksperto mula sa Wellington Hospital, nang dinala niya sila upang bisitahin ang Yanqing, dinagdagan niya ang ilang kaalaman sa kasaysayan at nakita ang ilan sa proseso ng pagdaragdag ng kasaysayan. Tungkol sa tala ng mga madilim na taon, napakalinaw kung gaano kahirap para sa mga practitioner ng medisina ng mga Chino ng China na magpumilit sa pagsasanay ng medisina sa panahong iyon, at lalo pang hindi pangkaraniwan na handa pa rin silang magsanay ng medisina sa gayong kadiliman. Mga bagay na maaaring gawin ng mga tao. Maraming sikat na doktor ang nanirahan sa pag-iisa pagkatapos maranasan ang mga madilim na taon na iyon, at maging sa ibang bansa. Hindi lamang nanatili ang master, ngunit patuloy din na sumunod sa pagtuturo at pagpapakalat ng medisina ng mga Chino. Sa kanyang katandaan, sinubukan din niyang buhayin at itaguyod ang medisina ng mga Chino. Gusto niyang kolektahin ang mahahalagang lihim ng medisina ng mga Chino na nawala sa mga madilim na taon, at pagkatapos ay isulong. Kasabay nito, medyo naunawaan niya kung bakit may gayong malawak na isip at damdamin si matandang Chin. Lumalabas na mula pa sa kanyang master, sinimulan na niya ang mahirap na daan na ito, at gustong paunlarin ang medisina ng mga Chino. Sa ilalim ng impluwensya ng gayong master na lubhang bukas at marangal anuman ang kanyang isip at damdamin, natural na hindi maaaring maging makitid at makasariling tao si matandang Chin. Matapos ang maikling pagpapakilala sa martial arts at masters, nagsimula ang formal na seremonya ng pagsamba. Bagaman sinabi ni Artemis Chin na ang kanilang mga sekta ay may medyo ilang mga patakaran, at sila ay talagang simple kumpara sa iba pang mga sekta, ngunit ang ilang tradisyonal na etiquette ay hindi maaaring alisin, at ang ritual ng 3 pagtambol at 9 na pagsamba ay dapat isagawa. Sa pagtingin sa larawan sa mesa, si Brian, na nagsimulang sumamba, at si Ramon Tang, na nakaupo sa sidelines, ay nakaramdam ng hindi masabi na nalulumbay. Ang pagkakaiba sa edad sa pagitan niya at ni Brian ay tila. Sa orihinal, siya ay kasama ni Brian, ngunit pagkatapos ng pag-aaral ni Brian, siya ay magiging nakababatang kapatid ni Chin, at si Chin ay palaging kasama ng kanyang lolo. Palagi niyang tinatawag si matandang Chin na Lolo Chin, at nangangahulugan ito na si Brian ay 2 henerasyon na mas mataas kaysa sa kanya. Sinabi niya sa kanyang bodyguard bago na dapat niyang tretuhin si Brian bilang kanyang lolo, at sinabi niya sa kanyang puso na dapat niyang panatilihin ang sapat na paggalang kay Brian, ngunit iyon ay isang pagkakatulad lamang. Hindi inaasahan, ito ay naging isang tagumpay. Ngayon, gusto na talaga niyang tawagan si Brian na Lolo Brian. Naisip kong tawagan si Brian na Lolo Brian. Hindi maiwasan ang mga sulok ng kanyang bibig na manginig. Sa kabutihang palad, nang ang kanyang puso ay labis na nalulumbay, iniligtas siya ni matandang Chin sa oras. Brother Ramon, bagaman tumatanggap ako ng mga apprentice sa ngalan ng aking guro, ako at si Brother Brian ay magkasundo, ngunit bawat isa ay nagbibigay nito sa atin. Nadarama na ang ekspresyon ni Ramon Tang ay mali sa lahat ng oras, nakita ni matandang Chin ang mga alalahanin ni Ramon Tang sa isang sulyap at ngumiti. Oo, Ginoong Ramon, kailangan lang nating ibigay ito sa isa't isa. Sinabi rin ni Brian ng mabilis. Ayaw niyang tawagan siya ni Ramon Tang na Lolo Brian. Nang maisip niya ang posibilidad na ito, nakaramdam siya ng panginginig sa buong katawan. Maaaring mas bata siya kaysa kay Ramon Tang. Kung tinawag siya ni Ramon Tang na lolo, iiyak na lang talaga ako. Pagkatapos magsalita, tila may naisip na naman siya, sa paraan, Ginoong Ramon, huwag mo na akong tawaging Dr. Brian, tawagin mo na lang akong Brian. Ito ay mabuti, haha,
magkakaroon tayo ng sarili nating mga kamay. Brian, tatawagan kitang Brian sa hinaharap, ayaw mong kunin si Ginoong Ramon sa hinaharap, tawagin mo na lang akong Ramontang. Nagpakawala ng hininga si Ramontang. Hindi siya bastos nang hilingin sa kanya ni Brian na tawagan siya sa pangalan. Matapos makasama si Brian, natuklasan din niya na si Brian ay hindi isang taong gusto ng iba na maging masyadong magalang, ngunit isang mas prangka, casual at suwail na tao. Bukod dito, ito rin ay isang magandang pagkakataon upang itaguyod ang mga relasyon kay Brian. Bagaman ito ay isang pagbabago lamang ng pamagat, sa maraming kaso, ang isang pagbabago ng pamagat ay madalas na nangangahulugan ng isang mas malapit na distansya. Ang pinakamahalagang bagay ay na hindi talaga gusto ni Ramontang na maging masyadong pinigilan at magalang. Matapos panoorin ang pag-aaral ni Brian, si Ramontang ay nagkaroon ng isa pang pananghalian sa bahay ni Chin, at dumiretso pabalik. Sumama siya kay Brian ngayon. Ang pangunahing layunin ay upang ipakilala si Brian at Chin sa isa't isa. Sino ang nag-udyok sa kanila na mag-aral, ngayon ang kanyang gawain ay perpektong nakumpleto, at hindi na kailangang manatili. Bukod dito, bilang tagapagmana ng pamilya Tang, sa nakalipas na 2 taon, upang sanayin siya, ipinasana ni Ama Tang ang karamihan sa negosyo at negosyo ng pamilya Tang sa kanya. Hindi kalabisan na ilarawan siya sa lahat ng uri ng mga kadahilanan. Napakahirap na makapaglaan ng kalahating araw upang samahan si Brian sa pag-aaral. Natural, imposibleng manatili kay Brian sa lahat ng oras. Bukod, sa susunod na hapon, magsisimula si Brian na matuto ng medisina ng mga Tsino ng formal mula kay matandang Chin. Wala siyang interes sa medisina ng mga Tsino, at natural na hindi siya interesado na manatili at makinig sa kanila na pinag-uusapan ang mga nakakainip na teorya ng medisina ng mga Tsino. Matapos umalis si Ramontang, sinimula ni Ginoong Chin ang proseso ng pagtuturo sa guro ni Brian. Sa katunayan, hindi gaanong pagtuturo, kundi pakikipag-usap. Ito ang unang araw ng pag-aaral. Ito ang unang pagkakataon na nagkita ang dalawa, at imposible para sa kanila na magsagawa ng anumang formal na panayam. Pareho silang kailangang magkaroon ng mas tiyak at malalim na pag-unawa sa isa't isa. Ang pag-unawa ng dalawang tao sa isa't isa bago noon ay sa pamamagitan ng media, sa pamamagitan ng internet, o sa pamamagitan ng ilang pagpapakilala sa mga aklat. Ang pag-unawang ito ay medyo mababaw. At ang ganitong uri ng pag-unawa ay may posibilidad na maging mas bias sa karakter, tagumpay, at iba pa ng mga tao. Para kay matandang Chin na turuan si Brian, kailangan niyang maunawaan ang istruktura ng kaalaman ni Brian, lalo na ang istruktura ng kaalaman ng medisina ng mga Tsino. Dahil bago mag-aral, narinig ni Brian na bagaman ang mga ninuno ng kanilang pamilya ay maaaring isang pamilya ng medisina ng mga Tsino, ngunit ang pamana ay matagal nang nawala. Sa makatuwid, hindi pa sila nag-aral ng medisina ng mga Tsino. Nag-aaral sila ng medisina ng kanluran. Ang tanging medisina ng mga Tsino na natutunan nila ay iyon. Ang acupuncture, kaya't hindi nang ahas si Chin na magtanong ng mga komplikadong tanong kay Brian sa simula. Nagtanong siya ng ilang napakakaraniwan at napakababaw na tanong tungkol sa medisina ng mga Tsino. Ngunit habang nagbubukas ang pag-uusap, ang tingin sa mga mata ni Chin ay lalong nagulat. Natuklasan niya na ang pag-unawa ni Brian sa mga tanong na itinanong sa kanya ay higit pa sa kanyang pagtatantya. Unti-unti, nagsimulang magtanong si Ginoong Chin ng ilang mas propesyonal na tanong, tulad ng ilang partikular na tanong tungkol sa paraan ng 4 na diagnosis ng tradisyonal na medisina ng mga Tsino. Gusto niyang malaman kung may pag-unawa si Brian sa mga pangunahing kasanayang ito. Ngunit sa lalong madaling panahon, nalaman niya ulit. Tungkol sa 4 na pamamaraan ng diagnosis, si Brian ay hindi lamang may pag-unawa, ngunit mayroon ding ilang natatangi at malalim na opinyon. Habang ang mga tanong ay nagiging mas marami at mas malalim, ang puso ni Chin ay hindi maiwasang maging mas nagulat. Junior Brother Brian, hindi mo ba sinabi na hindi ka pa nag-aral ng medisina ng mga Tsino? Sa wakas, matapos magtanong ng isa pang tanong tungkol sa gamutan ng medisina ng mga Tsino, hindi na napigilan ni Chin. Nang magsalita, ang tingin sa kanyang mukha ay medyo hindi masaya. Hindi niya alintana na natutunan ni Brian ang iba pang mga kasanayan sa medikal bago siya sumali sa kanilang sekta, ngunit hindi niya gusto na magsinungaling sa kanya ang iba, hindi niya gusto ang mga hindi tapat na tao, at ang pag-uugali ni Brian ay malinaw sa kanya. Hindi masyadong tapat. Malinaw na natutunan ang gayong malalim na mga pangunahing kasanayan, ngunit sinabi sa kanya na hindi pa niya ito natutunan. Brother Chin.
Halos hindi pa ako nag-aral ng medisina ng mga Tsino, ngunit sa panahong ito, bumibili ako ng lahat ng uri ng mga class eco at textbook ng medisina ng mga Tsino upang mag-aral, o upang maging mas tumpak. Pagkatapos kong bumalik sa aking bansa, nagsimula akong matuto ng ilang mga batayan ng medisina ng mga Tsino. Nakita na tila nagkamali sa kanya si Ginoong Chin, mabilis na ipinaliwanag ni Brian na nang magsalita siya, halos hindi niya sinasadyang gustong tawagan si Ginang Chin. Nang dumating ang mga salita sa kanyang mga labi, naalala niya na sumamba na siya sa isang guro at dapat sundin ang mga patakaran. Tinawag na Senior Brother Chin. Ibig mong sabihin na natutunan mo ang kaalaman kanina sa iyong sarili. Lumaki ang mga mata ni Artemis Chin. Oo, Brother Chin? Kung may mali sa pag-aaral, dapat mo akong mahigpit na itama. Walang guro dati, at natutunan ko ang mga bagay na iyon batay sa aking sariling pag-unawa, at hindi ko alam kung tama o hindi ang pag-unawa. Si Brian ay medyo napahiya at tapat. Ang ibig mong sabihin ay natutunan mo ang lahat ng kaalaman kanina, pagkatapos mong bumalik sa China. Hindi pinansin ni Artemis Chin ang mga salita ni Brian, ngunit lumaki ang kanyang mga mata, na nakatingin kay Brian na may pagkabigla. Well, karaniwang oo. Bilang karagdagan sa pagkilala sa mga acupuncture point attendant, dahil nagsasanay ako ng martial arts mula pagkabata, kaya nagsimula akong matuto ng napakaaga. Paliwanag ni Brian. Junior Brother Brian, alam mo ba na sa aming mga guro, walang ibang mahalaga, ngunit ang moralidad ng tao ang pinakamahalaga. Ang mga kasinungalingan upang linlanggan ang mga guro ay mahigpit na ipinagbabawal ng aming paaralan, at dapat kaming patalsikan mula sa mga guro. Biglang naging mabigat ang tono ni Artemis Chin. Maaari mo bang matutunan ang medisina ng mga Tsino sa iyong sarili sa loob ng wala pang kalahating taon? Kahit na alam niya na napakagaling ng pagkaunawa at talento ni Brian, nang nag-aaral siya ng medisina ng kanluran, nakagawa na siya ng mga pambihirang tagumpay sa medisina ng kanluran sa murang edad, hindi niya ito mapaniwalaan. Dapat mong malaman na sa paghaharap sa medisina ng kanluran, ang medisina ng mga Tsino ay bumagsak ng panig. Bilang karagdagan sa sinabi ni Artemis Chin kay Brian sa umaga, bukod sa pagkawala ng maraming tradisyonal na kasanayan sa medisina ng mga Tsino, may isa pang mahalagang dahilan, mahirap matutunan ang medisina ng mga Tsino. Pareho ang isang sakit check. Isang makina sa medisina ng kanluran, isang X-ray na larawan, at isang CT scan, lalabas ito ng direkta. Gayunpaman, ang paraan ng medisina ng mga Tsino sa pamamagitan ng 4 na diagnosis ay ipinapasa sa pamamagitan ng guro, at tumatagal ng hindi mabilang na mga pagsubok upang maipasa ang 4. Ang paraan ng diagnosis ay tumpak na hinuhusgahan. Ang proseso ng paggamot ay pareho. Ang tradisyonal na medisina ng mga Tsino ay nagre-resete ng mga res eta, kahit na ang init ng pagkulo, ngunit ang medisina ng kanluran ay hindi gaanong komplikado. Dalhin lamang ito ng direkta o magreseta ng isang tablet at inumin ito sa oras. Sa makatuwid, ang medisina ng kanluran ay maaaring mabilis na magturo sa isang grupo ng mga kwalipikadong doktor sa pamamagitan ng pangkalahatang edukasyon ng assembly line. Gayunpaman, madalas na tumatagal ng mahabang panahon para sa medisina ng mga Tsino upang sanayin ang isang kwalipikadong mag-aaral na maaaring maging isang guro. Kaya't ang mga tao ay palaging may terminong, matandang medisina ng mga Tsino. Mula sa isang tiyak na punto ng view, mayroong ilang katotohanan sa kasabihan na kung mas matanda ang medisina ng mga Tsino, mas makapangyarihan ito. Sa pamamagitan ng mga pag-uusap at pag-uusap kanina, bagaman ang kasalukuyang antas ni Brian ay hindi partikular na mataas sa kanyang paningin, at marami sa kanyang mga opinyon ay medyo panig at mababaw, at hindi sapat na malalim, ang antas na ito ay tiyak na maituturing na mataas. Isang kwalipikadong practitioner ng medisina ng mga Tsino, na lumalabas upang magtrabaho sa isang ordinaryong outpatient clinic ng ospital ng medisina ng mga Tsino, walang problema. Sa ibang salita, sa loob ng wala pang kalahating taon, sinabi ni Brian na natutunan niya ng kompleto sa kanyang sarili, nang walang anumang patnubay mula sa sinuman, mula sa isang tao na hindi pa nag-aral ng medisina ng mga Tsino upang maging isang kwalipikadong doktor ng medisina ng mga Tsino. Matapos makumplito ang paglalakbay na nilakere ng iba sa loob ng ilang taon, o kahit na higit sa 10 taon. Paano gustong paniwalaan ni Artemis Chin ito? Matandang Chin. Senior Brother Chin, makapanumpa ako sa iyo, tiyak na hindi ako nagsinungaling sa iyo para sa 2 tanong na itinanong mo kanina. Hindi naisip ni Brian na mamali sa kanya si Artemis Chin at magsinungaling sa kanya, at hindi niya maiwasang magyelo roon ng ilang sandali. Tumagal ng ilang sandali bago siya bumalik sa kanyang katinoan. Siya ay balisa at tapat.
Bagaman siya ay lubhang balisa sa kanyang puso, nang magsalita siya, nag-iwan pa rin siya ng silid, ngunit sinabi na hindi siya nagsinungaling kay matandang Chin kanina para sa dalawang tanong, sa halip na sabihin na hindi siya nagsinungaling sa kanya. Well, dahil sinabi mong hindi ka nagsinungaling sa akin, susubukan kita. Kung magsisinungaling ka sa akin, malalaman mo sa sandaling gawin mo ito. Hindi napansin ni Artemis Chin ang pagkakamali sa mga salita ni Brian. Matapos makipag-usap kay Brian, lumingon siya at naglakad papunta sa bookshelf sa gilid, kumuha ng isang napaka-primitive na aklat na naghahanap mula sa stand at ibinigay ito kay Brian. Pinalampas ni Shu, simulan mong basahin ang aklat na ito ngayon, at sa loob ng isang oras, susubukan ko ang iyong mga resulta. Sa pakikinig sa mga salita ni Artemis Chin, bagaman ang puso ni Brian ay medyo nalulumbay, hindi ko alam kung bakit nagduda si Artemis Chin sa sinabi niya, kung bakit kailangan niyang magsagawa ng gayong pagsubok sa kanya bigla, ngunit sa pagtingin sa seryosong hitsura sa mukha ni Artemis Chin, alam niya ang pagsubok na ito. Talagang imposibleng tumanggi, maliban kung sumuko siya sa pag-aaral mula kay Artemis Chin ngayon. At sa sandaling sumuko ka, hindi mo lamang isusuko ang pagkakataong matuto mula kay Artemis Chin, ngunit dadalhin mo rin ang reputasyon ng panlilinlang sa mga guro at hindi tapat. Bagaman si Brian ay hindi isang taong nagmamalasakit sa iniisip ng iba, hindi niya kailangang pasanin ang gayong hindi makatwirang singil ng hindi maipaliwanag, at ayaw niyang isuko ang pagkakataon sa pag-aaral na sa wakas ay nakuha niya. Hindi ba ito isang pagtatasa? Ginawa ko ito. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Brian ng palihim. Matapos matanggap ang sinaunang aklat na ipinasa ni Artemis Chin, hindi na nagsalita ng kalokohan si Brian. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nagsimulang tumingin ng may kapaitan. Gusto kong makita kung talagang mayroon kang gayong mataas na antas ng talento at pagkaunawa, at talagang matutunan ang medisina ng mga Chino sa antas na ito sa loob ng kalahating taon. Nakita si Brian na nagsimulang tumingin ng husto, ibinaba ni Artemis Chin ang kanyang ulo at sumulyap sa oras. Matapos simulan ang timer, nagbigay siya ng malamig na ungol sa kanyang puso at nagsimulang umupo sa tabi upang obserbahan si Brian. Bagaman sa kanyang puso ay palagi niyang nararamdaman na nagsisinungaling si Brian, at naramdaman niya na gaano man siya katalino, hindi niya matututunan ang gayong malalim na kaalaman sa medisina ng mga Chino sa loob ng wala pang kalahating taon, ngunit nagpakita pa rin ang kanyang mga mata ng isang pahiwatig ng pag-asa. Sa pamamagitan ng pag-uusap at pakikipag-usap kay Brian kanina, nagustuhan niya si Brian mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang katawan ni Brian ay puno ng aura. Sa kanyang palagay, batay sa kasalukuyang pundasyon ni Brian at binigyan ng oras, huwag nating sabihin na maaari niyang makamit ito. Ang kanyang antas, kahit nalampasan siya upang maging isang master ng medisina ng mga Chino sa hinaharap, ay posibleng manatili sa kasaysayan. Kaya talagang ayaw niyang magsinungaling si Brian. Kapag napatunayan na nagsisinungaling si Brian, gaano man katalino si Brian, gaano man siya kasa, hindi niya matuturuan si Brian ng anumang kasanayan sa medikal. Hindi lamang niya tuturuan si Brian, ngunit ipapaalam din niya sa iba pang mga practitioner ng medisina ng mga Chino. Aking kaibigan, hindi ko alam ang mga kasanayan sa medikal ni Brian. Marami na siyang taon na nagsasanay ng medisina, at lubos niyang nauunawaan kung gaano kahalaga ang etika ng medikal ng isang tao, at lubos din niyang nauunawaan kung bakit inilagay ng kanilang mga ninuno ang moralidad at karakter ng isang tao sa unang lugar sa pagsisiyasat ng apprentice. Kung hindi maganda ang karakter, gaano man kaganda ang mga kasanayan sa medikal, hindi ito makikinabang sa mundo, ililigtas ang mundo, o kahit na makapinsala sa mundo. Gayunpaman, pagkatapos umupo sa tabi niya at obserbahan si Brian ng ilang sandali, naramdaman lamang ni Artemis Chin na ang kanyang puso ay nagiging mas malamig at mas malamig. Ang pag-asa para kay Brian sa kanyang puso ay ganap na naging walang katapusang pagkabigo at isang pahiwatig ng galit. Sa loob ng wala pang ilang minuto, binaliktad ni Brian ang 10 pahina. Hindi lamang ito ang bilis ng normal na pagbabasa, kahit na nagbabasa ka ng ordinaryo at madaling maunawaan na mga nobela, maaaring hindi mo ito maibabaliktad ng napakabilis. Bukod dito, ang binabasa ni Brian ay hindi ang uri ng madaling maunawaan na nobela. Hindi lamang ito isang ordinaryong nobela, ngunit mayroon din itong medyo mahirap na teorya ng medisina ng mga Chino. Ang aklat na ipinasa niya kay Brian, na pinamagatang, Lanshi Secret Collection, ay isang komprehensibong teoryang medikal ng medisina ng mga Chino. Ito ay isang medyo liblib na aklat ng teoryang medikal ng mga Chino. Ito ay isinulat ng isang sikat na Chinese medical practitioner sa dinastiyang Jin.
na tinalakay ng detalyado ang pagpapakita at paggamot ng ilang karaniwang sakit. Ang mga propesyonal na treatise na tulad nito, at isinulat pa rin sila ng mga sinaunang tao. Isinulat ang mga ito sa tradisyonal na mga karakter na Tsino sa sinaunang klasikal na Tsino. Kung hindi mo binibigkas ang mga salita at maingat na isinasaalang-alang ang pangungusap, ganap na imposibleng basahin ito ng napakabilis. Ipinaliwanag lamang ni Brian ang isang bagay. Iyon ay, hindi niya ito maintindihan, ang pagbaliktad ng aklat na ganito ay nagkukunwari lamang. Og. Sayang naman, napakatalino, napakaunawa, kahit paano, kahit paano. Nakita na hindi niya napansin ang galit at pagkabigo sa kanyang mukha, si Brian, na mabilis pa ring nagbubukas ng The Orchid Chamber, ay bumantong hininga, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng walang katapusang panghihinayang at pagkawala. Lumiko si Lulo at umalis sa pag-aaral. Matapos lubusang magpasya na nagsisinungaling si Brian, siya ay ganap na nasaroon ng loob, at hindi na siya nag-abala na panoorin si Brian na nagkukunwari na naroon, at basta hindi niya ito nakita. Hindi napansin ni Brian ang pag-alis ni Artemis Chin. Upang maipasa ang pagtatasa at upang maunawaan ang bihirang pagkakataong ito sa pag-aaral at pag-aaral ng sining, hindi siya nang ahas na maging pabaya. Ang kanyang isip ay ganap na nalubog sa Orchid Chamber. Sa aklat na ito, maingat kong pinag-iisipan ang nilalaman ng aklat. Ang aklat na ito ay medyo malayo, hindi pa niya ito nakikita noon, at maraming bagay na hindi pa niya nakikita noon. Sa kabutihang palad, bagaman ang aklat na ito ay medyo malabo, mas mahirap itong maunawaan. Kung tungkol sa formula ng walang pangalan na pamamaraan ng karayom, ito ay talagang simple. Sa kasalukuyang lakas ni Brian, itinoon niya ang kanyang pansin sa pag-aaral ng isang aklat. Ang kahusayan at bilis ay talagang kamangha-mangha. Sa lalong madaling panahon, nabasa niya ang buong aklat, at ang buong aklat ay halos nilamon. Kinain niya itong muli, ngunit hindi siya nang ahas na maging pabaya. Naramdaman niya na dahil susuriin siya ni Artemis Chin, malamang na magtatanong siya ng mas detalyado at mas malalim na mga tanong. Sa makatuwid, nakita na hindi siya pinipigilan ni Artemis Chin, sinimulan niyang basahin ito sa pangalawang pagkakataon. Maingat kong isinasaalang-alang ang aklat na ito, hinugot ang mga pangunahing argumento, at sinuri pa ang pagkamakatuwiran ng mga argumento at ilan sa mga hindi makatuwiran sa loob ng saklaw ng aking kakayahan. Hindi inalis ni Brian ang kanyang isip mula sa aklat hanggang sa halos oras na pagkatapos ng pangalawang pagkakataon. Okay. Nasaan si Brother Chin? Matapos isara ang The Orchid Chamber, natuklasan ni Brian na hindi alam ni Artemis Chin kung kailan siya wala sa pag-aaral. Ibinaba ang aklat, tumayo si Brian at lumabas ng pag-aaral upang hanapin ang mga tao ni Chin at Han. Hindi sinasadya na nagtago si Artemis Chin. Umupo siya sa Grandmaster's chair sa harap na bulwagan na nakapikit ang kanyang mga mata at nagpahinga. Naghintay siya kay Brian na lumabas. Nakita siya ni Brian sa sandaling naglakad siya patungo sa harap na bulwagan. Senior Brother Chin, natapos ko na ang pagbabasa ng Orchid Chamber Secret na ibinigay mo sa akin. Mangyaring suriin. Nang maglakad siya kay Artemis Chin, si Brian ay magalang at tunay. Tapusin ang panunood. Hoy, balak mo bang i-install ito? Matapos sa wakas ayusin ang kanyang mentalidad, kinumbinsi ko ang aking sarili na maaari siyang maging Artemis Chin na hindi masaya o malungkot tungkol kay Brian. Sa pakikinig sa mga salita ni Brian, hindi niya maiwasang sumiklab sa galit. Hindi napigilan ngunit umismid. Sa kabutihang palad, dahil hindi niya alam kung paano sumulong o umatras, tinanggap siya ng matanda. Kailangang makita ng matanda kung ano ang ibinaliktad niya sa aklat na ganoon. Sa orihinal, binalak ni Artemis Chin na makita ang lunas ni Brian para sa sakit ni Amatang, at hindi nagmamalasakit sa kanya o pinabulaanan ang kanyang mga pisngi, hayaan lang siyang umalis, ngunit sa sandaling ito ay binago niya ang mga salita ni Brian. Nang magkaroon siya ng ideya, nagpasya siyang turuan si Brian ng isang aral upang ipaalam sa kanya kung ano ang tatapusin niya sa pagkukunwari. Well, dahil sinabi mong tapos ka ng magbasa, tatanungin kita kung paano pakainin ang iyong tiyan. Pinipigilan ng galit sa kanyang puso, kalmadong tanong ni Artemis Chin. Ginseng, pinatuyong luya, pinatuyong tangerine pills, isang barya bawat isa, pinatuyong papaya, 2 barya, inihaw na licorice, 3 barya, steamed cakes sa finely minced soup para sa mga pildores, tulad ng Wutong Z, 50 pildores ng puting sabaw para sa bawat serving bago maghain. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Brian. Okay. Hindi inaasahan ni Artemis Chin na talagang nasagot ito ni Brian, at natigilan ang tingin sa kanyang mukha.
Tinanong kung ano ang naalala niya kanina. Kung gayon, magtatanong ako ng isa pa. Ang pinuno ng heat treatment ay may lagnat sa kanyang dibdib at likod. Ang pinuno ng heat treatment ay nagpapataas ng lagnat sa dibdib at likod ng Angelica Body, isang money wine washed yellow, 5 money, sa bibig para sa isang serving ng tubig at 2 malalaking tasa ng pinirito sa isang tasa bago kumain. Nagpatuloy si Brian. Okay. Nakita si Brian na talagang sumagot muli, sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Artemis Chin. Kung sinabi mo na ang unang tanong kanina ay mapalad si Brian at naalala lang ito, kung gayon ang pangalawang tanong na ito ay nagkataon lamang na naalala. Talaga bang natapos niya ang aklat na ito? Naisip ni Artemis Chin ang ideyang ito sa kanyang isipan sa unang pagkakataon, ngunit kaagad, nang maalala niya ang paraan ng pagbabasa ni Brian, muli siyang umiling at itinanggi ang posibilidad na ito. Hindi, imposible ito. Ang aklat na ito ay isang malabong aklat. Paano niya talaga makikita ng napakabilis? Mayroon ba siyang magandang memorya? Alam niya na tiyak na masusubukan niya ang mga race eta, kaya isinulat niya ang mga race eta na ito. Well, dapat ganito. Habang lalo itong iniisip ni matandang Chin, lalo niyang napagtanto na ang kanyang haka-haka ay napakaposible. Kung ganito ang kaso, kung gayon ayaw kong subukan ang race eta. Tatanungin ko siya tungkol sa mga argumentong iyon at mga bagay na iyon, ngunit hindi maaaring isulat ang mga ito. Dapat mong maunawaan upang talagang malaman. Sa desisyon sa kanyang isipan, agad na nagtanong si Artemis Chin kay Brian. Gayunpaman, nang may mangyari na nakagulat kay Artemis Chin, nasagot pa rin ni Brian ang kanyang tanong ng napakabilis, at ang sagot ay perpekto, kahit na gusto niyang makahanap ng isang mali, hindi niya ito mahanap. Anong nangyayari? Talaga bang nabasa niya ang aklat na ito? At naiintindihan? Paano ito posible? Ang hindi naniniwalang si Artemis Chin ay nagtanong ng ilang karagdagang tanong ng sunod-sunod. Ang mga tanong na ito ay mas mahirap kaysa sa isa. Kahit na nabasa mo ng mabuti ang aklat na ito at mayroon kang isang tiyak na antas ng may sensinang pananaliksik sa aklat na ito, maaaring hindi mo ito masagot. Ngunit sinagot ni Yeshu ang lahat ng ito. Kahit na may ilang mga sagot, ang mga sagot ay hindi tumpak, ngunit kahit man lang sapat na upang ipaliwanag na talagang naiintindihan niya ang aklat. Talaga bang naiintindihan mo ang aklat na ito? Sa loob lamang ng isang oras. Matapos magtanong ng ilang tanong ng sunod-sunod, lumaki ang mga mata ni Artemis Chin, at tumingin siya kay Brian na may hindi paniniwala. Binasa ko ito ayon sa aking sariling pag-unawa, at hindi ko alam kung tama o hindi. Si Brian ay medyo napahiya at tapat. Nabasa mo na ba ang aklat na ito dati? Bagaman alam ni Artemis Chin sa kanyang puso na ang mga pagkakataon ni Brian na basahin ang aklat na ito dati ay napakababa. Bagaman ang aklat na ito ay hindi isang natatanging isa na ganap na hindi maaabot, ito rin ay isang napakalayong aklat, lalo na ang mga ordinaryong tao. Kahit na ito ay isang taong nagpakadalubhasa sa medisina ng mga Chino at nakikibahagi sa gawaing medisina ng mga Chino, maraming tao ang maaaring hindi basahin ang aklat na ito para sa isang buhay, ngunit nagtatanong pa rin siya ng may hindi paniniwala. Hindi, ang aklat na ito ay medyo malayo, hindi ko pa ito nakita sa isang bookstore dati. Umiling si Brian. Sa bookstore. Hindi na binanggit ang mga ordinaryong bookstore. Kahit na ang mga ordinaryong aklatan ay hindi kinakailangang mag-imbak ng aklat na ito. Tanging ang mga pambansang aklatan tulad ng Yanjing Library at mga profesional na aklatan tulad ng University of Traditional Chinese Medicine ang makakagawa nito. Mayroon ang aklat na ito. Sa pakikinig kay Brian, ang mga aklat na dati niyang binabasa ay binili lahat mula sa mga bookstore. Ang kaalaman at kasanayan na natutunan niya ay talagang natutunan niya mula sa mga aklat sa bookstore. Nang marinig ang sinabi ni Brian, ganap na nagulat si Artemis Chin. Kung ganito ang kaso, talagang naiintindihan ni Brian ang The Orchid Chamber sa loob ng isang oras. Nagbabasa siya ng mga aklat, talaga bang isang mata ang 10 linya. Ang kanyang kaalaman ay talagang natutunan sa loob ng wala pang kalahating taon. Sumama ka sa akin. Bigla, tumayo si Chin Han at mabilis na naglakad papunta sa pag-aaral. Natigilan ang mukha ni Brian, ngunit sinundan pa rin niya si Artemis Chin sa pag-aaral. Tingnan mo ulit ang aklat na ito. Matapos pumasok sa pag-aaral, muling kumuha si Artemis Chin ng isang aklat mula sa stand at ibinigay ito kay Brian. Sa pagkakataong ito, pumili siya ng isang aklat na mas malayo kaysa sa mga lihim ng Lanshi, at maging isang aklat na hindi matatagpuan sa mga ordinaryong aklatan. Kailangan niyang tiyakin muli, kung talagang isang henyo si Brian at talagang matututo at maunawaan ang isang aklat ng mabilis.
Alam ni Brian na hindi pa rin naniniwala si Artemis Chin sa kanyang sarili at kailangan siyang subukan muli. Bagaman nakaramdam siya ng kaunting kawalan ng kakayahan, kinuha pa rin niya ang aklat at nagsimulang basahin ito. Gayunpaman, ang proseso ng pagbabasa ng aklat sa ganitong paraan ay isang proseso ng pag-aaral. Hindi ko ito mahanap sa labas, hindi ko ito makita. Ang bilis ni Brian sa pagbaliktad ng aklat ay pareho pa rin noong nakita niya ang Orchid Chamber Secrets kanina. Mabilis niya itong binaliktad. Matapos maranasan ang pagpapahirap ng walang pangalan na pamamaraan ng karayom, at ang kanyang lakas ay umabot sa likas na kaharian, ang kanyang pag-iisip at memorya ay higit pa. Para kay Brian, isang ordinaryong tao, ang mga ordinaryong aklat ng sinaunang Tsino ay hindi na maaaring bumuo ng kanyang dyslexia. Pinanood ni Artemis Chin si Brian na mabilis na nagbubukas ng aklat, ang kanyang mukha ay wala ng paghamak at galit kanina, ngunit lumitaw ang isang hitsura ng pag-asa. Sa lalong madaling panahon, matapos panoorin si Brian na dumaan sa aklat, hindi na makapaghintay si Artemis Chin na magsimulang magtanong kay Brian. Sa pagkakataong ito, hindi nasagot ni Brian ng kasing perpekto ng Orchid Chamber Secret Store kanina, dahil nabasa lamang ito ni Brian ng buo, at maraming detalye na hindi pa nagkaroon ng oras na isaalang-alang. Ngunit kahit na ang hindi perpektong sagot na ito ay ganap na nagpabigla kay Artemis Chin. Bagaman ang sagot ni Brian ay hindi perpekto, makikita na mula sa sagot ni Brian na talagang natapos ni Brian ang pagbabasa ng aklat at mayroon siyang paunang pag-unawa sa aklat. 10 linya sa isang sulyap. Ito ay isang sulyap lamang. Henyo. Ito ay isang henyo sa mga henyo. Tinitigan ni Artemis Chin si Brian, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nabigla na upang magsalita. Mayroong isang maliit na posibilidad na nakita na ni Brian ang Orchid Chamber Secret Store dati, ngunit ang aklat na ito ay talagang imposible, dahil ito ang kanyang eksklusibong koleksyon, at hindi pa ito na ilalathala sa ibang mga aklatan o TCM bookstore. Marami na siyang nakitang henyo sa kanyang buhay, ngunit hindi pa siya nakakita ng gayong henyo. Matapos itong baliktarin ng napakabilis, mayroon akong pangkalahatang pag-unawa sa isang aklat na napakasama. Senior Brother Chin, naipasa ba ang aking pagtatasa? Nakita na hindi umimik si Artemis Chin ng ilang sandali matapos marinig ang kanyang sagot, hindi napigilan ni Brian na magtanong ng may kaunting pagkabalisa. Naipasa ba? Siyempre naipasa. Kung hindi ka papasa sa ganitong paraan, sino ang maaaring makapasa? Sa pakikinig sa mga salita ni Brian, at nakita ang medyo kinakabahang ekspresyon ni Brian, hindi napigil ang mamula ng bahagya ang mukha ni Chin. Sa kabutihang palad, nagpigil lang ako at hindi siya direktang pinalayas. Kung hindi, makaligtaan mo ang isang henyo ngayon, maging isang makasalanan ng paaralan, at maging isang makasalanan ng propsyong medikal ng Tsino. Dahil kung talagang nagkamali siya kay Brian kanina, maaaring talagang sabihin niya sa ibang mga kaibigan sa bilog ng medisina ng Tsino na hindi niya itinuro ang mga kasanayan sa medikal ni Brian. Sa kasong iyon, haharangan nito ang paraan ni Brian ng pag-aaral ng medisina ng Tsino, at siya ay magiging makasalanan ng medisina ng Tsino. Nang maisip niya ito, nagkamali siya kay Brian at halos pinalaya si Brian sa pintuan. Hindi napigil ang makaramdam ng malamig na pawis si Artemis Chin. Junior Brother Brian, talagang napahiya ako kanina, halos nagkamali ako sa iyo. Taos-pusong humingi ng paumanhin si Artemis Chin kay Brian at yumuko pa. Senior Brother Chin, huwag mo itong gawin. Nakita na yuyuko si Artemis Chin, mabilis na iniabot ni Brian ang kanyang kamay upang suportahan siya. Bagaman siya ay magkasundo sa mga kapatid ni Artemis Chin, ngunit sa asensya, ang relasyon sa pagitan ng master at apprentice. Ganap na ipinasa ni Artemis Chin ang sining mula sa kanyang guro, na iginagalang ang guro at iginagalang ang tao. Ito ang pinakapangunahing prinsipyo at ilalim na linya. Bagaman nagkamali sa kanya si Artemis Chin, napakabihira na magkusa na humingi ng paumanhin sa kanya. Paano niya magagawa na talagang yumuko si Artemis Chin sa kanya? Senior Brother Chin, nagtuturo ka ng sining sa ngalan ng iyong guro, tulad ng isang master, tulad ng isang ama, kahit na sinusuri mo ako, dapat itong gawin, at hindi na kailangang humingi ng paumanhin. Si Brian ay tame time at tapat. Nakita ang walang kapares na katapatan ni Brian, nang walang anumang bahagyang pag-aatubili o pagkukunwari, lalo pang napahiya si Artemis Chin. Ang karakter ni Brian, kung ano ang isang bihirang magandang karakter. Kanina, halos inatribuhan niya ang mga tao sa maling pag-uugali dahil sa paunang kinikilingan. Alas! Luma na, nalilito na. Madaling malito ang mga tao gaya ng inaasahan.
Malinaw na naiulat sa nakaraang balita na ang talento ni Brian ay hindi pangkaraniwan, at malinaw niyang naiulat kung anong uri ng pagkatao si Brian, ngunit halos madaling nagkamali ng tao si Artemis Chin kanina, talagang nalilito. Ano? Hoy, hindi na ako magsasalita ng marami tungkol dito, Junior Brother Brian, ang iyong kakayahan sa pag-aaral at pag-unawa ay talagang masyadong malakas, hindi nakakagulat na nakagawa ka na ng isang malaking pangalan sa mundo ng medisina sa kanluran sa murang edad. Hindi na nagpatuloy sa pagsasalita si Artemis Chin, ngunit tahimik na naalala ang kanyang pagkakasala kay Brian, umaasa na makahanap ng mga pagkakataon upang gumawa para kay Brian sa hinaharap. Tumingin siya kay Brian at pagkatapos ay sa aklat na nabasa lamang ni Brian sa tabletop. Hindi niya maiwasang magpakita ng isang taos-pusong buntong hininga sa kanyang mukha. Maraming henyo sa mundo, na may kamangha-manghang memorya at kamangha-manghang pag-unawa, ngunit kasing nakakatakot ni Brian, talagang nakita lamang siya sa kanyang buhay. Kung hindi dahil sa nakita niya sa kanyang sariling mga mata ngayon, kung sasabihin sa kanya ng isang tao na magkakaroon ng isang halimaw tulad ni Brian sa mundong ito, tiyak na hindi siya maniniwala. Senior Brother Chin, masyado kang nagmamalaki. Maaaring mayroon akong mas mahusay na memorya kaysa sa mga ordinaryong tao. Medyo napahiya si Brian na purihin ng mga taong Chinhan. Mayroon bang mas mahusay na memorya? Tumagal ng isang oras upang ganap na maunawaan ang isang aklat ng Orchid Chamber Secrets. Hindi ba ito isang magandang memorya upang ilarawan ito? Ito ay isang kaakit-akit na memorya at pag-unawa. Junior Brother Brian, sa madaling salita, ngayon, Senior Brother ay isang eye-opener. Dati akong umuupo sa isang balon at masyadong nanunood ng langit, at minamaliit ko ang mga tao sa mundo. Iwinagayway ni Artemis Chin ang kanyang kamay at bumaantong hininga. Talagang ipinadala niya ang pangungusap na ito mula sa kanyang puso. Ang dahilan kung bakit nagkamali siya kay Brian kanina at labis na nagalit ay dahil hindi niya sinasadya na hindi naniniwala na ang sinuman sa mundo ay maaaring matuto ng napakahusay na maaari niyang matutunan ang medisina ng Chino sa kanyang sarili sa loob ng kalahating taon. Bagaman matagumpay na ipinaliwanag ni Brian ang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng kanyang pagganap sa huli, ito ay isang malalim na aral para sa kanya at nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanyang puso. Ito. Gusto sanang sabihin ni Brian ang isang bagay, ngunit sa loob ng ilang sandali, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi siya pinapakahulugan ni Artemis Chin, hindi siya makapagsalita. Hindi niya masasabi ang anumang bagay. Sa katunayan, dapat ay walang sinuman sa mundong ito. Ang ilang mga tao ay magiging kasing lakas niya sa kakayahan sa pag-aaral. Hindi ba tila masyado siyang mayabang at mapanghamak? Junior Brother Brian, maaari mong turuan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga aklat tungkol sa mga nakapagpapagaling na katangian at race eta ng mga halamang gamot na iyon, ngunit paano mo natutunan ang apat na pamamaraan ng diagnosis na ito nang walang gabay ng guro? Matapos bumantong hininga si Artemis Chin, bumalik ang kanyang mga mata sa katawan ni Brian, na may mausis ang tingin sa kanyang mukha. Sa pag-aaral ng medisina ng mga Chino, ang pinakamahirap na paraan upang makapagsimula ay ang paraan ng apat na diagnosis. Ang pagtingin, pakikinig, at pagtatanong, ang apat na pamamaraan ng diagnosis, ang bawat pamamaraan ng diagnosis, ay napakahirap makapagsimula. Sa pangkalahatan, kung walang gabay ng guro, hindi makapagsimula ang mga ordinaryong tao, ngunit sa panahon ng pakikipag-usap kay Brian kanina, si Brian ay hindi lamang pumasok sa pintuan, ngunit tila mayroon ding ilang antas. Ito. Hindi ako natatakot na pagtawanan ako ng mga senior, sinubukan ko ito ng dahan-dahan. Hindi ba palagi akong nagtatrabaho sa respiratory medicine clinic ng Beijing 3rd Hospital ilang panahon na ang nakalipas? Hinawakan ni Brian ang kanyang ulo na may kaunting pagkapahiya, at ipinaliwanag kay Artemis Chin ang kanyang nakaraang karanasan sa pagsubok at pag-aaral ng apat na pamamaraan ng diagnosis ng tradisyonal na medisina ng mga Chino sa pamamagitan ng medisina ng kanluran. Henyo. Talagang isang henyo. Gusto ko pa nga ang pamamaraang ito. Matapos pakinggan ang salaysay ni Brian ng kanyang pag-aaral, muling naglunsad ng bagyo ang puso ni Artemis Chin, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Gamitin ang medisina ng kanluran upang i-verify ang apat na pamamaraan ng diagnosis ng tradisyonal na medisina ng mga Chino, at pagkatapos ay dahan-daang tuklasin at mangalap ng karanasan. Sayang naisip niya ito. Sayang lang na masyadong mahirap ang pamamaraang ito, marahil tanging ang isang henyo na tulad niya ang maaaring gumana. Matapos ang mahabang panahon, nakabawi si Artemis Chin mula sa pagkabigla. Tiningnan niya si Brian at bumaantong hininga.
Matapos tapusin ni Brian ang pagsasalita tungkol sa kanyang pamamaraan, ang kanyang unang reaksyon ay kung maaari niyang palakihin ang pamamaraang ito. Ito ay ginamit sa pagtuturo ng medisina ng Tsino sa malaking sukat, ngunit sa kasamaang palad, pagkatapos ng kaunting pag-iisip, isinuko niya ang posibilidad na ito. Una sa lahat, kung gusto mong gamitin ang pamamaraan ni Brian, kailangan mong makabisado ang mga kasanayan sa medikal ng medisina ng kanluran bago mo dahan-daang matutunan ang apat na pamamaraan ng medisina ng Tsino. Ito ay napakahirap. Hindi lahat ng mag-aaral ay kasing talino ni Brian na madaling matutunan at makabisado ang isang gamot. Kahit na may ilang mga doktor na sapat na matalino upang matuto ng medisina ng kanluran, pagkatapos matuto ng medisina ng kanluran, dahil makakahanap siya ng isang magandang trabaho sa medisina ng kanluran pagkatapos ng kanyang trabaho, bakit siya gumugol ng napakaraming oras sa pag-aaral ng medisina ng Tsino? Pangalawa, kahit na may isang taong talagang gustong matuto ng medisina ng kanluran muna at may kakayahang matuto ng medisina ng kanluran ng mahusay, handa silang matuto ng medisina ng Tsino pagkatapos nilang matutunan ang medisina ng kanluran. Ang proseso ng pag-aaral na ito ay napakahirap pa rin. Ang dalawang yugtong paraan ng paghahambing ni Brian ay tila simple, ngunit sa katunayan, ang mga kinakailangan para sa pag-unawa at pag-unawa ay napakataas. Nang umalis si Brian Ye sa bakuran ni Matandang Chin at umuwi, lampas 10:00 na ng gabi. Matapos linawin ang hindi pagkakaunawaan kay Brian, maunawaan ang kanyang kahangahangang talento at pag-unawa sa pag-aaral, at unti-unting maunawaan ang kasalukuyang antas ng pag-aaral at pagzangwo ng medisina ng Tsino, sina Artemis Chin at Brian Ye, ang maliit na junior na ito, ay nagkaroon ng tunay na pag-uusap mula sa puso. Sa pag-uusap na ito, hindi ko partikular na pinag-usapan ang kaalaman at nilalaman ng medisina ng Tsino, ngunit ang pag-uusap na ito ay tila para kay Brian, na naglalakad ng nag-iisa at sa isang nalilitong intersection. Sa hamog sa harap ni Brian, isang malawak na kalsada ang nabuksan. Sa panahon ng pag-uusap at chat, sinabi ni Artemis Chin kay Brian kung anong aklat ang dapat niyang basahin sa susunod Pinoyaju Stories at kung ano ang dapat na pagkakasunod-sunod. Kasabay nito, binigyan niya si Brian ng detalyadong ulat ng kasalukuyang pangunahing aspeto ng medisina ng Tsino. Mga paaralan, ang sitwasyon ng mga pangunahing master, at ang kasalukuyang pag-unlad ng medisina ng Tsino. Ang mga bagay na ito ay tila napakalawak at tila walang gaanong pakinabang kay Brian, ngunit nauunawaan ni Brian ang mga intensyon ni Artemis Chin at palaging nakikinig ng mabuti sa mga pahayag ni Artemis Chin. Junior Brother Brian, napakahusay ng iyong pag-aaral at talento, at ang iyong acupuncture ay may napakatatag na pundasyon. Sa makatuwid, ang iyong kinabukasan ay nangangako sa hinaharap. Palagi kong inaasahan na mangolekta hanggat maaari. Ang ilang mga tradisyonal na pamamaraan ng medisina ng Tsino ay sistematikong kinokolekta sa mga aklat, at pagkatapos ay matututo ang mga mag-aaral na interesado sa pag-aaral ng medisina ng Tsino, upang ang bawat mag-aaral ay matuto ng tunay na kaalaman hanggat sila ay tinatanggap sa unibersidad, at maaaring maging isang kwalipikadong doktor ng medisina ng Tsino at iligtas ang mga tao. Hindi na kailangang maging tulad mo at ako, mag-apprentice upang matuto ng sining. Sapat na, sa pagtatapos ng araw, ipinagtapat ni Artemis Chin ang kanyang mga intensyon kay Brian sa simpleng mga salita, para sa layuning ito, ang aking matandang Chin ay walang pagkakataon sa aking buhay, ngunit mayroon kang isang magandang pagkakataon, kaya umaasa ako na maaari kang matuto mula sa mga kalakasan ng iba sa sumusunod na proseso, at hindi dumikit sa sistema ng kaalaman ng aming genre. Matuto mula sa iba. Sa paggunita sa tingin ni Artemis Chin na may mataas na pag-asa at mga salita ni Artemis Chin, ang mga mata ni Brian ay nagningning ng isang maalab na tingin. Matagal nang gustong matuto ni Brian ang medisina ng Tsino, ngunit wala siyang malinaw na mga layunin, wala siyang gabay ng isang master, at hindi niya alam kung paano magsimula. Sinusubukan lamang niya ang kanyang makakaya upang matuto ng paunti-unti. Ngunit pagkatapos makipag-usap kay Artemis Chin ngayon, sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang layunin. Iyon ay upang matuto mula sa iba. Ito ay hindi lamang dahil sa kanyang pagkilala sa mga mithiin ni Artemis Chin, kundi pati na rin dahil sa pagkakataon ng kakilala na ito sa kanyang sariling karunungan. Bakit niya dapat pag-aralan ang medisina ng Tsino? Ang sinabi niya at ni Matandang Chin ay nagusto ng matanda na matuto siya ng medisina ng Tsino at maging isang sikat na doktor ng medisina ng Tsino muli, ngunit sa katotohanan, alam na alam niya na ang kanyang layunin ay maging isang super doktor. Inaasahan ng matanda na maging isang super doktor siya.
Ang dahilan kung bakit niya pinag-aralan ang medisina ng Chino ay dahil naramdaman niya na sa proseso ng pag-unlad ng medisina ng kanluran, naabot na niya ang isang bottleneck, at ang pag-asa na malumpasan ang bottleneck na ito ay marahil ay nasa medisina ng Chino. Ang pag-aaral ng medisina ng Chino ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong malumpasan ang mga bottleneck na iyon, at magdadala ito ng isang malaking pambihirang tagumpay para sa kanyang landas upang maging isang super doktor. At kung ano ang maaaring magdala sa kanya ng isang pambihirang tagumpay at paginahin siyang umakyat sa kalsada ng super doktor ng mas mabilis ay hindi sa anumang paraan, isang tiyak na pamana ng isang tiyak na paaralan ng medisina ng Chino, ngunit ang esensya ng tunay na medisina ng Chino. Ito ang esensya ng tunay na medisina ng Chino na natututo mula sa mga kalakasan ng lahat ng mga paaralan at paaralan. Sa makatuwid, sa sandaling marinig niya sina Artemis Chin at siya na sabihin ang mga salitang iyon, ang isa sa kanyang puso ay halos agad na nasunog, at ang mga apoy ay sumabog pa sa kanyang mga mata. Bagaman ang daan na ito ay tiyak na hindi magiging madali, tiyak na magkakaroon ng mga paghihirap, ngunit tiyak na magpapatuloy ako. Pagkatapos ng mahabang panahon, ang naglalagablab na apoy sa mga mata ni Brian ay unti-unting hamupa, ngunit ang tingin sa kanyang mga mata ay naging mas determinado. Master, talagang napaka-optimistiko ka ba sa Brian Ye na ito? Sa bakuran, matapos niyang personal na ipadala si Brian Ye at bumalik sa bakuran, ang middle-aged na tagapangalaga ng bahay na namamahala sa kalinisan at kaligtasan ng bakuran ni Chin ay tumingin kay Artemis Chin na may masayang mukha at hindi matiis. Tinanong kung saan siya nakatira. Siya ay nagtrabaho sa bakuran ni Chin sa loob ng 7 o 8 taon, at hindi pa nakikita si Ginoong Chin na pinahahalagahan ang isang tao ng labis. Ito rin ay naaayon sa kanyang mga junior at nakababatang kapatid, at ito ay nakalaan para sa tanghalian at hapunan, at masayang nag-uusap. Kung hindi niya sila tinawag, maaaring nakalimutan na nilang kumain kahit na tinawag niya sila. Habang kumakain, patuloy din silang nag-uusap tungkol sa medisina ng Chino. Well, napaka-optimistiko. Ang mga mata ni Artemis Chin ay puno ng pananabik na hindi maitago. Mr. Wang, hindi mo ba alam na ang maliit na junior brother na natanggap ko ngayon ay hindi isang henyo, ngunit isang henyo sa mga henyo? Siguro. Ang hiling na hindi ko kailanman maisa sa katuparan sa aking buhay ay maisa sa katuparan ng maliit na kapatid na ito. Ang henyo sa mga henyo. Maaari bang maisa katuparan ng binata ang kanyang hindi natupad na hiling? Ang middle-aged na lalaki na kilala bilang Mr. Wang ay tumingin sa pananabik na hindi maitago sa mukha ni matandang Chin, at hindi niya maiwasang magpakita ng isang tingin ng pagkabigla muli. Natuklasan niya na tila minamaliit pa rin niya kung gaano pinahahalagahan ni matandang Chin si Brian Ye. Siya ay kasama ni matandang Chin sa loob ng maraming taon, hindi lamang siya ang bantay ni matandang Chin, kundi pati na rin ang tagapangalaga ng bahay ni matandang Chin, at masasabing may magandang pag-unawa sa karakter at kasanayan ni matandang Chin. Alam niya na palaging itinuturing ni Ginoong Chin ang mga tinatawag na henyo at hindi talaga pinahahalagahan siya, at halos hindi siya nagre-recruit ng mga mag-aaral. Ngunit ngayon, personal na pinuri ni Ginoong Chin ang binata na iyon bilang isang henyo, at isang henyo sa mga henyo. At sinabi pa ni Chin na kung ano ang hindi niya magawa ay makakamit ng binata na iyon. Sino si matandang Chin? Iyan ay isang taong madalas pumupunta sa Zhongnanhai upang suriin ang katawan ng mga pinuno at gumawa ng mga gawaing pangangalaga sa kalusugan, na maaaring pumasa sa langit. Maaari mo bang isipin kung gaano kahirap ang mga bagay sa mundong ito na hindi rin niya magawa? Ngunit iniisip ni matandang Chin na magagawa ito ng binata na iyon. Mr. Wang, may pagkakataon kapag tumingin ako sa likod. Ikaw at ang aking junior brother ay magiging napakamahal at mapagmahal. Ako ay mas matanda at natatakot ako na matutulungan kita sa hinaharap. Ito ay napakalimitado. Kung gusto mong sumulong sa hinaharap, maaaring kailangan mong umasa sa aking maliit na kapatid. Nakita ang nagulat na ekspresyon sa middle-aged na lalaki, biglang may naalala si Chin at may sinabi sa kanya. Matandang Chin. Hindi ko kailangan ng anumang kinabukasan, palagi akong nasa tabi mo upang protektahan ang iyong kaligtasan. Muling nagulat ang hitsura sa mukha ni Mr. Wang, ngunit agad siyang naging lubhang tunay. Ngumiti si Artemis Chin. Siya ay nabuhay ng higit sa 80 taong gulang. Naranasan niya ang malalaking hangin at alon, pagtaas at pagbaba, at ang makamundong relasyon ng tao ay naranasan na. Ano ang hindi makikita? Siyempre alam niya na ang sinasabi ni Mr. Wang ay maaaring mula sa kanyang puso. Talagang handa siyang sumunod sa kanya. Kung hindi, hindi siya susunod sa kanya sa loob ng 7 o 8 taon.
Bagaman ito ay isang gawain na itinalaga ng nasa itaas, kung ayaw niya, o nararamdaman na mayroong isang mas mahusay na pagkakataon, maaari rin siyang mag-apply para sa iba pang mga gawain upang protektahan ang ibang mga tao. Ngunit sa mundong ito, sino ang hindi nangangailangan ng isang kinabukasan? Ang mga tao ay nabubuhay sa mundo, lahat sila ay kailangang kumain ng mga butil, at ang mga paputok sa mundo ay nangangailangan ng material at espiritual na mga pangangailangan. Si Mr. Wang ay kasama niya sa loob ng maraming taon, masipag at masigasig, maliban dahil sa kanyang karisma. Bilang karagdagan, tiyak na umaasa ako na matutulungan siya ni Artemis Chin sa hinaharap. At pagkatapos na narito sa loob ng maraming taon, ang mga iniisip ni Mr. Wang ay malinaw din sa kanya, ngunit palagi siyang nakakakita sa pamamagitan ng hindi sinasabi ito. Sa loob ng ilang taon, hindi gustong tulungan ni Artemis Chin si Mr. Wang at bigyang kasiyahan ang kanyang mga hiling, ngunit tulad ng sinabi niya na habang siya ay tumatanda, wala talagang gaanong magagawa. Ngayon ay itinuro niya ang isang malinaw na landas kay Mr. Wang, at pagkatapos ay depende ito kung mahahawakan ito ni Mr. Wang mismo. Bagaman ang kasalukuyang pagkakakilanlan ni Brian Ye ay isang ordinaryong binata lamang na walang kapangyarihan at walang kapangyarihan, ang kanyang lakas at kinabukasan ay hindi mahuhulaan sa hinaharap. Kung makapagtatag si Mr. Wang ng isang magandang relasyon kay Brian Ye, huwag pag-usapan ang tungkol sa kanyang maingat na pag-iisip sa hinaharap, kahit na ito ay isang mas maluwalhating kinabukasan para kay Tengda, maaaring hindi ito imposible. Para kay Artemis Chin, ang pagbanggit kay Mr. Wang ay isang maliit na bagay lamang. Matapos banggitin si Mr. Wang, lumingon si Artemis Chin at tumungo patungo sa bakuran. Ngayon ay sabik na sabihin sa kanya master, tinanggap niya ang isang mahusay na mag-aaral para sa kanya, at marahil ito ay magandang balita na maaaring matupad niya ang kanyang dakilang hiling. Master, ako ay walang kakayahan. Pagkatapos ng maraming taon, hindi ko lamang nagawang tulungan kang maisakatuparan ang iyong mga orihinal na ambisyon, ngunit din, sa mga nakaraang taon, ang medisina ng Chino ay bumababa pa rin. Ang sitwasyon ay hindi rin gaanong umunlad. Mabilis na dumating sa bakuran, sinindihan ni Artemis Chin ang isang stick ng insenso, at pagkatapos magbayad ng magalang, ipinasok niya ito sa insensaryo sa mahabang kaso sa harap, at pagkatapos ay lumingon sa master sa harap na may bakas ng pagkakasala sa kanyang mukha. Mangyaring magkasala ng labis. Ngunit master, ngayon ako ang master ng walang pahintulot at tinanggap ang isang maliit na junior brother para sa iyo. Ang kanyang talento at pag-unawa, pati na rin ang kanyang karakter, ay mas mahusay kaysa sa alagad ko. Ako ang pinakamahusay na pagpipilian, at ngayon ako at pagkatapos naming magkaroon ng mahabang chat, interesado rin siya sa ambisyon ng iyong master. Mayroon akong hinala na ang ambisyon ng master ay maaaring maisakatuparan ng nakababatang kapatid. Na may pahiwatig ng pananabik, magalang na yumuko si Artemis Chin sa larawan matapos na seryosong iulat sa master ang mga tiyak na pangyayari ng pagtanggap kay Brian Ye bilang isang apprentice ngayon, pati na rin ang karakter at hindi pangkaraniwang talento ni Brian Ye. Pagkatapos ay lumingon at umalis. Ang isang hakbang pasulong ay maaaring kailanganin na umasa sa aking maliit na kapatid. Sa bakuran ng bakuran, ang middle-aged na lalaki na tinawag na Mr. Wang ni Matandang Chin ay tahimik na nakatayo sa bakuran, at ang kanyang isip ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa mga salitang sinabi ni Matandang Chin dati. Pagkatapos ng ilang sandali, nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa wakas, kinuyam niya ang mga kamao, at ang ekspresyon sa kanyang mga mata ay unti-unting naging determinado. Kailangan nating hanapin ang pagkakataon na magkaroon ng magandang relasyon sa Ginoong Ye na iyon. Nagpa siya ang middle-aged na lalaki sa kanyang puso. Tulad ng naisip ni Ginoong Chin, ang sinabi niya kay Ginoong Chin kanina ay talagang sinabi niya sa kanyang puso. Talagang sumusunod siya kay Ginoong Chin ng kusang loob ngayon. Hindi lamang siya matututo ng maraming sa pamamagitan ng pagsunod kay Ginoong Chin, ngunit tinatrato rin siya ni Ginoong Chin ng labis. Ngunit tulad ng sinabi ni Matandang Chin, si Chin ay matanda na at sasakay sa heksi isang araw sa hinaharap. Ano ang gagawin niya? Babalik upang maging isang ordinaryong bantay. O nagretiro at inilipat sa hometown upang maging isang ordinaryong administrative staff. Hindi ito ang gusto niya. Bata pa siya at gusto niyang sumulong pa. Sige, see here. It's a long list, but I'm ready to make all the name replacements you requested. Here's the updated version of your story. Din Charles Carlos. Ang aga-aga pa, ano kaya't napatawag siya? Tinitigan ni Brian Ye ang pangalan sa screen ng kanyang telepono. Kagagaling lang niya sa labas at hindi pa man nakakaupo ng maayos, nagtataka na siya kung bakit kaya tumawag si Vice Dean Manuel.
Pero kahit nagtataka, pinindot pa rin niya ang sagot, "Magandang gabi po, Vice Dean Manuel." "Brian Ye, hindi ba kita naabala sa pagpapahinga?" Nakangiting tanong ni Manuel Zhao. "Hindi po, hindi pa naman ako nagpapahinga." "May kailangan po ba kayo, Vice Dean Manuel, at napatawag kayo?" Mabilis na sagot ni Brian Ye. "Wala naman, gusto ko lang magpasalamat." Sabi ni Manuel Zhao. "Magpasalamat." Nagtaka si Brian Ye. "Brian Ye, salamat. Sa ngalan ng lahat ng empleyado ng Beijao Third Hospital, maraming salamat. Kung hindi dahil sa tulong mo, malamang na hindi na makakakuha ng pagkakataong umunlad ang Beijao Third Hospital natin." Huminga ng malalim si Manuel Zhao at seryosong sinabi ito. "Vice Dean Manuel, masyado po kayong magalang. Miyembro rin naman ako ng North Suburb Third Hospital. Responsibilidad ko rin po ito. Tsaka, hindi naman po ako gaanong nakatulong, maliit na bagay lang po iyon." Nang marinig ang seryosong sinabi ni Manuel Zhao, nagulat muna si Brian Ye bago nakapag-react. Siguro, sinabi na ni Ramon Tang ang nangyari, kaya mabilis at magalang siyang sumagot. "Maliit na bagay lang. Nalutas mo ang malaking problema na hindi namin kayang solusyonan kahit anong gawin namin." Mapait na napangiti si Manuel Zhao sa kanyang isipan. "Tama ka. Miyembro ka rin ng Beijao Third Hospital. Ang Beijao Third Hospital ay palagi mong tahanan. Kung may problema kang kinakaharap sa pag-aaral mo o kailangan mo ng tulong sa buhay, huwag kang mag-atubiling tawagan ako." Nakangiting sabi ni Manuel Zhao. Pagkatapos niyang sabihin ito, napaisip siya. Si Brian Ye nga pala ang tumulong sa kanila para malutas ang malaking problema ng kanilang Northern Suburb Third Hospital. Kahit sina Mr. Ralph Lin at Mr. Zandro Luo, kaya niyang utusan, kaya ano pa kayang problema ang kailangan niyang tulungan. "Sige po, alam ko po. Salamat po, Vice Dean Manuel." Nagpapasalamat na sagot ni Brian Ye. "Sige, hindi na kita aabalahin sa pagpapahinga. Halos makalimutan ko, may magandang balita pala ako. Naaprubahan na ang pagiging deputy director mo. Makukuha mo na ang iyong certificate sa loob ng 2 araw." Nang ibababa na niya ang telepono, biglang may naalala si Manuel Zhao, "Sabihin mo sa akin kung kailan ka pwede pumunta sa ospital." "Okay po." Bahagyang nagulat si Brian Ye bago nakapag-react. Mukhang sinabi nga ni Manuel Zhao na tutulungan siya sa pag-evaluate ng kanyang posisyon, pero hindi naman siya masyadong nag-alala tungkol dito. Para sa kanya, ang doktor ay doktor, ang mahalaga ay makagamot siya at makapagligtas ng buhay. Baliwala sa kanya ang mga titulo. Kung hindi pa binanggit ni Manuel Zhao, nakalimutan na sana niya ito. "Sige, tatawagan na lang kita ulit pagdating ng certificate." Nakangiting sabi ni Manuel Zhao at ibinaba ang telepono. Itong si Ramon Tang. Bakit niya kinausap si Vice Dean Manuel? Ibinaba ni Brian Ye ang telepono at naalala ang pagpapasalamat ni Manuel Zhao. Napangiti siya ng mapait. Ang gusto niya sana ay tahimik na maayos ni Ramon Tang ang lahat. Hindi na kailangang malaman pa ito ni Manuel Zhao at ng iba pa. Hindi niya alam na tahimik na ginawa ni Ramon Tang ang lahat at hindi ipinaalam kay Manuel Zhao. Dahil lang talaga sa napakalaki ng epekto ng pangyayaring ito at ang taong naabala ay masyadong nakakatakot. Nahulaan ni Manuel Zhao ang tungkol dito. Sa kanya lang. Hindi pa niya alam na hindi lang si Manuel Zhao ang nakahula tungkol sa kanya, kundi pati na rin ang mga dean ng Beijao no. 1 at no. 2 hospitals. Pero ngayong alam na niya, wala na siyang magagawa. Hindi naman niya masisisi si Ramon Tang. Kahit sabihin pa na kinausap talaga ni Ramon Tang sina Manuel Zhao, ginawa niya lang naman ito para sa ikakabuti niya, para malaman ni Manuel Zhao ang mga nagawa niya. Wala naman siyang dapat sisihin. Umiling si Brian Ye at isinantabi ang mga walang kwentang bagay na ito. Umupo siya sa sofa at tahimik na sinariwa at binood ang mga nangyari ngayong araw. Ang pinakamalaking nagawa niya ngayon ay ang kanyang pagiging estudyante at ang paghahanap ng daan na tunay na para sa kanya. Kasunod nito, ang mga impormasyon at kondisyon sa mundo ng TCM na natutunan niya sa pag-uusap nila ni Artemis Chin. May isa pang napakahalaga at praktikal na bagay para kay Brian Ye ngayon, iyon ay, sa wakas ay nagsimula na siyang matuto ng medisina ng Chino ng tunay at sistematiko, at alam na niya kung paano matuto ng medisina ng Chino ng mas epektibo. Matapos pag-isipang mabuti at matuno ang mga nagawa niya ngayong araw, nakitaan ng kasiyahan ang mukha ni Brian Ye. Tiningnan niya ang oras at nagsimulang kumalma at mag-meditate. Kahit sabik na si Brian Ye na sundin ang mga sinabi ni Matandang Chin at simulan ang pag-aaral ng medisina ng Chino, at sinimulan na niyang basahin ang mga aklat na hiniram niya kay Matandang Chin, pinigilan niya ang kanyang sarili.
Alam na alam niya na para sa kanya ngayon, ang pagsisikap at pagpapabuti ng kanyang lakas ang pinakamahalaga. Ang lakas niya ngayon, kahit ikumpara kay Uncle Ken, malayo pa rin. Hindi pa rin niya naaabot ang ikaapat na yugto ng longevity art. Kahit noong nag-uusap sila ni Uncle Ken, sinabi ni Uncle Ken na naabot na niya ang ikatlong yugto ng martial arts, at wala pa siyang naririnig na martial arts masters na may supernatural powers. Paulit-ulit din niyang sinabi kay Brian Ye na malakas na siya at isa siyang eksperto sa China. Pero hindi nabigyan ng kumpiyansa at ginhawa si Brian Ye sa mga sinabi ni Uncle Ken. Sa puso ni Brian Ye, kung hindi niya napaunlad ang longevity art sa ikaapat na antas, hindi siya mapapanatag. Mr. Hong, narito ang tseke na nagkakahalaga ng 100,000 yuan, pakitingnan na lang po. Sa isang maliit na pribadong silid sa isang sulok ng Happy D Bar sa hilagang suburbs ng Yanjing City. Inabot ni Christian Gao ang isang tseke. Hindi na kailangan, tiwala ako sa reputasyon mo, Mr. Gao. Isang lalaki na nasa kanyang 30s, ahit ang buhok, at kumikislap ang mga mata, kinuha ang tseke kay Christian Gao at inilagay sa kanyang bulsa. Mr. Hong, ito ang unang beses nating nagtulungan, pero hindi ito ang huli. Sana maging masaya ang pagtutulungan natin. Tiningnan ni Christian Gao ang middle-aged na lalaki na basta na lang isinilid ang tseke sa kanyang bulsa ng kalmado. Huwag kang mag-alala, Mr. Gao, hindi kita bibiguin. Hintayin mo na lang ang magandang balita ko. Nakangiting sabi ng middle-aged na lalaki, kumikislap ang kanyang mga mata, sa loob ng isang linggo, tiyak na papawiin ko ang taong iyon sa mundong ito. Sa pagtingin sa kumpiyansang mukha ng middle-aged na lalaki at sa espesyal na kulay ng dugo na nakikita lang sa mga taong nakakita na ng patayan, lumitaw ang kasiyahan sa mukha ni Christian Gao. Apelyido Ye, malapit na ang kamatayan mo. Sabi ko, gagantay ako para kay Uncle Wang. Sabi ko, dapat kang mamatay. Simula pagkabata, ang mga sinasabi ni Christian Gao ay natutupad, at hindi ka magiging exception. Kinuyam ni Christian Gao ang kanyang mga kamao, isang tingin ng kapeitan ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa mga sumunod na araw, ibinuhos ni Brian Ye ang kanyang sarili sa pag-aaral ng medisina ng Chino. Araw-araw, nag-aayos si Artemis Chin ng mga aklat para sa kanya para pag-aralan niya ng maayos. Pagkatapos ng pag-aaral, isinusulat ni Brian Ye ang ilan sa kanyang mga problema. Isinusulat niya ang lahat ng mga lugar na naiintindihan niyang mabuti, o nararamdaman niyang hindi siya sigurado kung tama ba ang pagkakaintindi niya sa mga ito, pagkatapos ay pupunta kay Artemis Chin, magtatanong kay Artemis Chin, at pagkatapos ay ipapaliwanag ni Artemis Chin sa kanya. Gumugugol si Artemis Chin ng hindi bababa sa 1 hanggang 2 oras sa isang araw para kay Brian Ye, o personal na pupunta si Brian Ye sa pinto upang magpaliwanag ng personal, o sa pamamagitan ng telepono. Sa tuwing magtatanong si Brian Ye, hindi lamang kakausapin ni Artemis Chin si Brian Ye. Upang sagutin ang tanong ni Brian Ye, polalawakan niya ang tanong na ito, ipapaliwanag ang mga kaugnay na tanong kay Brian Ye, o gagabayan si Brian Ye upang higit pang mag-aral. Sa kurso ng ganitong pag-aaral, muling nadama ni Brian Ye ang kahalagahan ng pagsamba sa isang master sa landas ng pag-aaral ng medisina ng Chino. Sa ilalim ng patnubay ni Artemis Chin, ang kanyang pag-unlad sa pag-aaral ay maaaring mapabuti sa pamamagitan ng mga paglukso at hangganan. Inilarawan, nararamdaman niya ang kanyang sariling pag-unlad. At nang turuan niya ang kanyang sarili noon, maraming pagdududa, hindi pagkakaunawaan, at pagdududa na naipon niya ay isa-isang nalutas. Nasiyahan si Brian Ye sa kanyang pag-unlad sa pag-aaral at naramdaman na nararamdaman niya ang malinaw na pag-unlad sa ilalim ng patnubay ni Artemis Chin, ngunit walang gaanong espesyal na pakiramdam, ngunit si Artemis Chin ay muling binigyan ng bilis ng pag-aaral at kahusayan ni Brian Ye. Nagulat. Bagaman sa unang araw, nakita na ni Artemis Chin ang kaakit-akit na talento at pagkaunawa ni Brian Ye, at alam na ang kakayahan sa pag-aaral ni Brian Ye ay hindi pangkaraniwan, ngunit natakot pa rin siya sa nakakatakot na bilis ng pag-aaral ni Brian Ye. Isang tradisyonal na treatise ng medisina ng Chino, maaaring hindi matapos ng mga ordinaryong tao sa loob ng isang buwan, lalo na ang isang masusing pag-unawa, ngunit halos ninuya ito ni Brian Ye sa isang araw, at ang memorya ni Brian Ye ay napaka-abnormal na natagpuan ni Artemis Chin na hindi katanggap-tanggap ang mga tao, hindi kapani-pani walang antas. Yaong libo-libong mga nakapagpapagaling at herbal na katangian, hindi kailangang isulat ng mga ordinaryong tao ang lahat ng mga ito, kahit na alam nila ang tinatayang posisyon kung saan ang aklat, hindi madaling hanapin ang mga ito sa oras at mabilis kapag kinakailangan ang mga ito.
Ngunit hindi lamang nakasulat ni Brian Ye ang lahat ng mga nakapagpapagaling na katangian, kundi pati na rin ang mga race eta na nakita niya ng tumpak. Ang abnormal na memorya at nakakatakot na kakayahan sa pag-aaral ni Brian Ye ay nagpabuntong hininga kay Artemis Chin. Si Brian Ye ay isang henyo na ipinanganak upang matuto ng medisina ng Chino at ginawa siyang mas tiyak. Itinuro niya na kay Brian Ye. Isang paraan, tama para kay Brian Ye na matuto mula sa iba. Ang isang henyo na tulad ni Brian Ye ay hindi dapat paghigpitin sa isang tiyak na paaralan ng medisina ng Chino. Dapat siyang ipanganak upang matuto mula sa mga kalakasan ng iba, at dapat tipunin ang pinakamahusay sa medisina ng Chino. Sa ganitong paraan, ganap na nakalimutan ni Brian Ye ang tungkol sa paglipas ng panahon habang nagsusumikap sa paglilinang at nag-aaral ng husto. Tulad ng para kay Manuel Zhao at sa kanya upang makuha ang sertipiko ng pamagat, ito ay ganap na nakalimutan. Sa araw na ito, ang umaga ay nakumpleto. Pagkatapos nito, malapit na niyang sundin ang mga tagubilin ni Mr. Chin kagabi upang pumunta sa National Library upang hanapin at pag-aralan ang ilang mga koleksyon ng tradisyonal na medisina ng Chino. Nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Wen Zizang at hiniling sa kanya na pumunta sa ospital upang makuha ang kanyang sertipiko ng propesyonal na pamagat. Tila pupunta ulit ako sa hapon o bukas. Matapos ibaba ang telepono, nagbigay si Brian Ye ng isang mapait na ngiti. Bagaman hindi siya gaanong nagmamalasakit sa rating ng pamagat, dahil mabait sina Manuel Zhao at tinulungan siyang mag-apply, dapat pa rin niya itong makuha. Ito ay isang pangunahing paggalang sa kanila. Ang taong ipinakilala ni Kuya Max ay talagang propesyonal. Nadama ang pagganap ng ganap na binagong Mercedes-Benz, hindi mapigilan ni Brian Ye na muling magbigay ng taos-pusong buntong hininga. Ang kanyang sasakyan ay ibinalik lamang kagabi. Ang mga materyales para sa pagbabago ay nakuha mula sa ibang bansa ni Maxwell Jean sa pamamagitan ng isang espesyal na channel, at ang master na nagbago nito ay nakipag-ugnayan din ni Maxwell Jean para sa kanya. Sa simula, si Brian Ye ay medyo nag-aalinlangan sa master na ipinakilala ni Maxwell Jean, dahil ang tindahan ng taong iyon ay masyadong malayo at masyadong hindi kapansin-pansin, kaya ayos lang kung matatagpuan ito sa isang sulok ng hangganan sa pagitan ng Yanjing City at Beihai Province. Bukod dito, ang negosyo sa tindahan na iyon ay napakahirap din. Hindi pa siya nakakakita ng anumang negosyo sa dalawang biyahe. Bilang karagdagan dito, may isa pang bagay na nagpapagduda kay Brian Ye na hindi si Maxwell Jean mula sa kanilang bansa ng Huaxia. Pumunta pa nga siya sa bansa ng Huaxia noong nakaraang beses dahil sa kanyang mga gawain. Paano niya malalaman ang master ng pagbabago ng bansa ng Huaxia? Sa makatuwid, nang matagpuan ni Brian Ye ang tindahan, halos gusto na niyang bumalik at humanap ng isa pa sa kanyang sarili, ngunit pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, naramdaman ko na nasa mukha lamang ni Maxwell Jean na gagawa siya ng mga pagbabago doon. Sa huli, ang hindi niya inaasahan ay nang pumunta siya upang kunin ang kotse kagabi, ang abang tindahan na ito at ang abang master na iyon ay nagbigay sa kanya ng isang malaking sorpresa. Ang kotse ay binago ng mas perpekto kaysa sa naisip niya. Ang ganitong uri ng pagiging perpekto ay hindi lamang ang perpektong hitsura, kundi pati na rin ang panloob na pagganap. Bagaman ang mga materyales na natagpuan ni Maxwell Jean para sa kanya ay ang pinakamagaan na espesyal na materyales na maaaring matagpuan, ang mga ito ay ganap na ipinagbabawal sa bansa at hindi kailanman matatagpuan ng mga ordinaryong tao, ngunit kahit na gayon, ang bigat ng katawan ng kotse ay tumaas ng 1 tonelada pagkatapos ng pagbabago. Marami, ang ganitong pagtaas ng timbang, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ay tiyak na makakaapekto sa pagganap ng pagmamaneho. Kung ito ay nagpapabilis o nagmamanipula, ito ay lubhang maaapektuhan. Para dito, si Brian Ye ay palaging may matinding interes sa mga karera ng kotse, at si Brian Ye, na may isang tiyak na pag-unawa sa pagganap ng kotse at iba pang mga aspeto, ay handa na sa pag-iisip. Bilang resulta, hindi niya inaasahan na pagkatapos banggitin ang kotse, si Brian Ye ay kaaya-ayang nagulat na natuklasan na bagaman ang pagganap ng kanyang kotse sa mga tuntunin ng paghawak at mga kakayahan sa pagpabilis ay bahagyang bumaba, hindi ito bumaba ng malaki. Pagkatapos magmaneho pa uwi, pagkatapos kumpirmahin ang katatagan ng kanyang kontrol at pagganap sa daan, pinasalamatan niya ng labis sina Maxwell Jean at ang refitting master nang tawagan niya si Maxwell Jean. Nang tawagan niya si Maxwell Jean, natural na hindi maiiwasang tanungin ng may pag-usisa si Maxwell Jean kung paano niya nakilala ang refitting master, ngunit hindi nagbigay ng detalye si Maxwell Jean sa kanya, na sinasabi lamang na ipinakilala ito ng isang kaibigan. Nakita na hindi nagbigay ng detalye si Maxwell Jean, hindi na nagtanong ng labis si Brian Ye, at walang dapat itanong.
Alam niya na si Maxwell Jean at ang iba pa ay nasa isang bilog ng kanilang sarili, at ang kanilang bilog ay napakasalimuot. Ang mga tao mula sa anumang bansa ay magkakaroon ng mga ito. At ang Huaxia Kingdom o Republic of China ay isang super populous na bansa na may malaking populasyon ng mga outflow. Tinatayang hindi magiging kakaunti ang mga tao sa kanilang bilog. Si Maxwell Jean ay may paraan upang makilala ang ilan sa kanila, at pagkatapos ay ipakilala sila sa master na nagbago ng kotse. Normal. Dr. Brian Ye, nandito ka na pala, hinihintay ka na ni Vice Dean Manuel sa loob. Papunta pa lang si Brian Ye sa pinto ng opisina ni Manuel Zhao nang makasalubong niya si Wen Zhang na kalalabas lang ng silid. Nang makita ni Wen Zhang si Brian Ye, agad niya itong sinalubong ng may sigla. Habang nagsasalita, tinulungan niya si Brian Ye na buksan ang pinto. Salamat, Assistant Zhang. Nadama ang sigla ni Wen Zhang, hindi napigil ang madama ni Brian Ye na siya'y pinapaboren, at mabilis siyang nagpasalamat. Walang anuman, dapat lang gawin ito. Magalang na sabi ni Wen Zhang, pagkatapos ay umalis muli sa silid, at isinara ang pinto. Dr. Brian Ye, nandito ka na pala, maupo ka. Nakita ni Manuel Zhao na pumasok si Brian Ye at tumayo, sinalubong siya ng may mainit na ngiti sa kanyang mukha. Vice Dean Manuel, masyado po kayong magalang. Medyo nalito si Brian Ye sa sigla ni Manuel Zhao, at medyo hindi komportable ang kanyang ekspresyon. Haha, sige, hindi na ako magiging magalang sa iyo, maupo ka. Tumawa si Manuel Zhao. Hiniling niya kay Brian Ye na umupo, at si Manuel Zhao mismo ang gumawa ng isang pot ng magandang longjing para kay Brian Ye. Pagkatapos ay tiningnan niya si Brian Ye na may taos-pusong pasasalamat, Dr. Brian Ye, maraming salamat sa pagkakataong ito. Ikaw. Talagang pinahahalagahan ni Manuel Zhao si Brian Ye. Simula nang tumawag mismo ang chief ng distrito ng Kakahuyan noong nakaraang beses, ang plano ng pagpapalawak ng North Suburb 3rd Hospital ay nakatanggap ng ganap na suporta mula sa North Suburb government. Hindi lamang nalutas ang bilang ng mga doktor at ang pagtatatag ng problema, ngunit pati na rin ang pag-unlad ng lupa isang kompletong solusyon, at maging ang ilang suportang pinansyal, ay isang bagay na hindi naisip ni Manuel Zhao dati. Bilang karagdagan, sa mga tuntunin ng mga pondo para sa plano ng pagpapalawak, si Mr. Zandro Luo ay nagbigay din sa kanya ng isang napakapabor na plano ng pautang, na sinasabi na ito ay isang pautang, ngunit ang interes ay napakababa, karaniwang ito ay ganap na ipinahiram sa Beijing 3rd Hospital. Parehong nalutas ang patakaran at ang mga aspeto ng pagpopondo. Ngayon ay masasabing handa na ang lahat ng North Suburbs 3rd Hospital, at may utang lamang kay Dongfeng. Ngayon ay nagsimula ng maghanda si Manuel Zhao para sa pag-aproba ng proyekto at pagbid. Matapos ang pag-aproba ng proyekto at pagbid, sa pinakamaraming isang taon, ang Beijing 3rd Hospital ay magkakaroon ng 2 pang bagong-bagong gusali, tatanggap ng isang grupo ng mga piling doktor at kamakailang mga nagtapos, at ang bilang ng mga pasyente ay lubhang tataas. Pagtaas. Sa oras na iyon, maaaring gawin ng ospital ang lahat upang bumuo ng medikal na lakas at gumalaw patungo sa layunin ng isang first-class na ospital sa Yanjing City. At ang lahat ng ito ay dinala ni Brian Ye. Paano kaya magpasalamat si Manuel Zhao? Vice Dean Manuel, hindi ba sinabi mo lang, welcome? Mapait na ngumiti si Brian Ye. Oo, ako ang kumuha ng litrato, haha, halika at mag-tea. Alam din ni Manuel Zhao na ang kabaitan ni Brian Ye sa Beijing 3rd Hospital ay hindi isang pasasalamat na kayang pasanin, at alam din niya na ang karakter ni Brian Ye ay hindi ang uri ng taong gustong maging magalang. Ang ginawa ng ospital ay hindi upang umasa na ang iba ay magpapasalamat. Hindi itatago sa kanila ni Brian Ye kung gusto niya ang iba na magpasalamat sa kanila. Pagkatapos mag-chat ng ilang sandali, maikling nagtanong ako tungkol sa kamakailang sitwasyon ni Brian Ye. Matapos malaman na maayos ang lahat kay Brian Ye, ibinigay ni Manuel Zhao ang sertipiko ni Brian Ye kay Brian Ye. Brian Ye, congratulations! Magiging associate professor level doctor ka sa hinaharap. Na-refresh mo ang aming ospital at ang aming record sa Yanjing City, na naging pinakamabilis na doktor na na-promote sa deputy director. Nakangiting bati ni Manuel Zhao kay Brian Ye. Vice Dean Manuel, salamat, hindi ko kayo matutulungan. Matapos matanggap ang sertipiko mula kay Manuel Zhao, hindi tiningnan ni Brian Ye, ngunit sinabi kay Manuel Zhao na may pasasalamat sa kanyang mukha. Bagaman hindi alam ni Brian Ye kung ano ang nangyari sa panahon ng proseso ng pagsusuri ng pamagat ng trabaho, bumalik siya sa China sa loob ng ilang panahon. Mayroon pa rin siyang ilang pag-unawa sa domestic system ng bansa.
Alam na alam niya na ang ganitong sertipiko ng pamagat ng trabaho ay dapat suriin sa China. Hindi madali. Maraming mga doktor ang nagtrabaho ng higit sa kalahati ng kanilang buhay, at hinuhusgahan lamang sila sa edad na 40 o 50, at mayroon pang ang mga doktor na hindi mahuhusgahan habang buhay. At tulad niya, hindi pa matagal bago bumalik sa China, mas mahirap pang ang pumasa sa pagsusuri. Tiyak na nagsikap si Manuel Zhao para sa kanyang sertipiko. Salamat sa akin sa ginawa ko, at wala akong ginawa. Sa pagsasalita tungkol sa maaari mong ipasa ang pamagat, ang pangunahing dahilan ay ang iyong sarili. Iwinagayway ni Manuel Zhao ang kanyang kamay. Sarili ko. Natigilan si Brian Ye. Oo, ang mga apo ng una at pangalawang ospital ay palihim na gumugulo, at halos nabigo kang pumasa sa pagsusuri ng pamagat. Sa wakas, nang hilingin mo sa pinuno ng distrito ng Kakahuyan na lutisin ang problema ng ikatlong courtyard ng Hilagang Suburbs, ang pinuno ng Kakahuyan ay nagkusang magtanong. Ako, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa iyo, at pagkatapos ay tumawag ang pinuno ng Distrito Lin sa direktor ng Departamento ng Kalusugan Kao, at ito ay naipasa. Nakangiting ipinaliwanag ni Manuel Zhao kay Brian Ye. Orihinal na naisip ni Brian Ye na ang sinabi ni Manuel Zhao ay tinutukoy niya ang kanyang pagganap sa panahon ng pagbisita sa China ng mga eksperto mula sa Wellington Hospital at ang papel na ipinadala niya at ni Dr. Allison Zhao. Nag-iisip pa rin siya tungkol sa ilang mga salita ng pagpapakumbaba, ngunit hindi niya inaasahan na ituturo ni Manuel Zhao. Ito ay talagang ito, at natigilan siya sa loob ng ilang sandali. Sa una, nang sabihin ni Manuel Zhao na hiniling niya sa pinuno ng Kakahuyan na humarap, hindi man lang nag-react si Brian Ye. Halos gusto na niyang mag-export at itanggi ito. Nang siya ay lumalabas, naalala niya na ang pinuno ng Kakahuyan ay dapat na natagpuan ni Ramon Tang. Sa sandaling bumaril siya ay ang alkalde ng Hilagang Suburbs, at ang lakas ng pamilya Tang ay hindi pangkaraniwan. Si Brian Ye ay may isa pang intuitive na pakiramdam tungkol sa lakas ng pamilya Tang sa kanyang puso, ngunit hindi niya alam na hindi hinahanap ni Ramon Tang ang chief ng Kakahuyan, ngunit dalawang antas na mas mataas kaysa sa chief ng Kakahuyan. Ang presensya. Ngayon ang mga taong iyon sa una at pangalawang bahay ay hindi na nakikialam sa aming ikatlong bahay, tama ba? Tanong ni Brian Ye. Hindi, paano sila maglakas loob? Mayroong alkalde ng Kakahuyan sa Hilagang Suburbs, at ang direktor ng Departamento ng Kalusugan ng lungsod ay may direktor Kao na personal. Mayroon silang lakas ng loob na gumawa ng anumang bagay, kahit na mayroon silang ideyang ito, hindi nila masasabi kapag dumating ang mga alon, hindi lamang sila hindi nagdulot ng problema, kusang loob din silang tumawag sa akin noong isang araw at nakipag-usap sa akin. Tumawa si Manuel Zhao haha. Nang maisip niya ang magalang na ugali at ang maasim na pakiramdam na ipinakita niya nang makatanggap siya ng tawag mula kay Orly Wan mula sa First Hospital at Ryan Sia mula sa Second Hospital noong isang araw, naramdaman lang niya na mayroong isang kasabihan na hindi sa labas ng kasiyahan. Ayos lang kung wala kang problema, Vice Dean Manuel. Kung makatagpo ka ng anumang kahirapan sa pag-unlad ng ospital sa hinaharap, mangyaring tawagan ako. Kung may anumang maitutulong ako, susubukan ko ang aking makakaya upang makatulong. Nang marinig na hindi na sila nakikialam, bumitaw din si Brian Ye, nagpakita ng taos-pusong tingin ang kanyang mukha. Okay, walang problema. Hindi na kailangang sabihin, hindi rin ako magiging magalang sa iyo. Ikaw ang honorary expert ng aming Beijing 3rd Hospital at isang miyembro ng aming Beijing 3rd Hospital. Haha. Hindi nagpakumbaba na tumugon si Manuel Zhao at tumawa haha. Nakita ang heroic at masayang ngiti sa mukha ni Manuel Zhao, nagpakita rin ng isang nakakaalam na ngiti ang mukha ni Brian Ye. Bagaman ang oras sa Hilagang Suburbs ay hindi masyadong mahaba, ang mga pinuno ni na Manuel Zhao at Dr. Thomas Wang, at ang kagawaran ng respiratory medicine niyaong mga kasamahan ng, ay nagdala sa kanya ng maraming malalim, maganda, at maging nakakaantig na mga alaala. Masaya rin siya na makita ang Beijing 3rd Hospital na gumaganda, at magambag sa Beijing 3rd Hospital. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.